Kabanata 15:01. Ang mga problema ng isang mayamang tao. Tumingin si Lance kay Yvette ng madilim na may isang hindi sinasadya na damdamin sa kanyang mga mata. Si Yvette ay tahimik lamang sa loob ng ilang segundo bago niya mabawi ang kanyang natural na ngiti. Ito ay tulad ng kapag ginamit mo ang $500 milyon upang mapupuksa ang iyong kasintahan. Katulad nito, gumagamit ako ng pera upang bumili ng kapayapaan ng isip para sa aking sarili. Mabuti ba iyon? Hindi ito tulad ng nagtipon sila dahil sa kanilang malalim na damdamin para sa bawat isa. Sa yugtong ito, sila pa rin ay kinikilala sa bawat isa. Kung talagang pinangalagaan ni Lance ang kanyang nakaraan, bakit gusto pa niyang simulan ang isang relasyon sa kanya? Sa mga salitang iyon, ngumiti si Lance. Siyempre, ginawa mo ang tamang bagay. Maya-maya, ang waiter ay nagsilbi sa pagkain. Tiningnan ni Yvette ang pagkain at iniwan ang sama ng loob. Si Lance ay napakatamis na naghahain sa kanya ng pagkain. Para bang ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman nagdala ng paksa mula sa mas maaga. Pagkatapos ng pagkain, medyo pagod si Yvette. Tumayo siya sa pasukan at inunat siya sa likuran, nanunood habang pinaandar ni Lance ang kotse. Pumasok ka. Tumahimik si Yvette at kumurap bago pumasok. Pupunta ba tayo sa opisina? Tiningnan siya ni Lance na may hindi sinasabing ekspresyon. Saan pa sila pupunta? Oras pa ng opisina. Matagal na silang gumala-gala sa labas kahit na si Lance ay nakikipag-usap sa iba't ibang mga bagay sa kanyang telepono, ang ilang mga kagiat na bagay ay itinulak sa likuran. Kailangan niyang bumalik sa opisina. Si Yvette ay nagpout at mukhang hindi interesado. Hindi ako pupunta. Babalik ako sa pahinga at pagkatapos ay para sa isang paggamot sa spa ngayong hapon. Ayaw ko talagang harapin ang mga bagay na maya mo sa trabaho ngayon. First ni Lance ang kanyang mga labi. Sa isang iglap na iyon, bigla niyang naintindihan ang uri ng pag-ibig na si Ginang Quimby para kay Yvette. Nakalimutan ni Yvette ang kanyang aralin sa sandaling lumingon siya. Siya ang sagisag ng isang pinababang prinsesa. Matiig ang binuksan ni Lance ang pintuan ng kotse, hinawakan ang kanyang braso, binuksan ang pintuan ng pasahero, at pagkatapos ay itinulak niya. Naguguluhan pa rin si Yvette. Pinapauwi mo ba ako sa bahay? Hindi mo na kailangang gawin iyon. Dadalhin ito ng labis sa iyong oras. Babalik lang ako sa sarili ko. Nang ilagay ni Lance ang kanyang sinturon sa upuan para sa kanya, nakita ni Yvette ang kanyang browser furrow. Agad siyang may masamang pakiramdam. Ang kanyang tono ay malabo at madilim. Miss Quimby, sinabi ko lang ang lahat ng mga salitang iyon sa harap ng aking ina-in-law kanina. Hindi mo nais na tawagan ako para sa isang lektura sa loob lamang ng ilang araw, di ba? Kumurap si Yvette. Biglang nanginginig ang kanyang puso nang marinig niya ang pangalang, ina-in-law. Si Lance ay tila komportable sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, naintindihan pa rin niya ang ibig niyang sabihin at tinanong ng walang kinikilingan. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto mo talaga akong magtrabaho sa iyo? Dumiretso si Lance at binigyan siya ng isang side glance, isang maliit na paglalaro sa sulok ng kanyang bibig. Hindi ba? Sinabi ni Yvette, syempre hindi. Ang aking ina ay sinasabi nito. Hindi ko maiiwan ang tagiliran niya. Ako ngayon ang pangunahing haligi ng kumpanya. Hindi sila makakapunta sa isang araw nang wala ako. Ang mga labi ni Lance ay umikot at tiningnan siya upang sabihin, hindi nakakagulat na ang iyong ina ay labis na nababalisa. Ang kumpanya ay nasa isang tiyak na estado, kaya't ang lahat ng higit na dahilan upang hayaan kang matuto ng higit pa. Galit na galit si Yvette na parang siya ay maaaring mamatay sa galit. Hindi ako maaaring tumanggi kahit na ano. Tumanggo si Lance. Tama iyon. Kahit na mayroon kang ilang kakayahan, hindi ka pa nakitungo sa mga malalaking proyekto. Mayroon akong ilang mga proyekto na maaari mong gamitin bilang kasanayan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Natural na alam ni Yvette na ito ay isang magandang pagkakataon. Gayunpaman, alam din niya na wala siyang ganoong kakayahan. Bahagi ng dahilan na nakarating siya sa kinaroroonan niya ngayon ay dahil sa suporta ng kanyang mga kaibigan, at ang iba pang kalahati ay sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang pagiging matalas. Maswerte rin siya na naging mahusay na Miss Quimby. Kung hindi man, first niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay huwag ikinalulungkot ito. Huwag maging pagalit kung tinatapos ko ang pagkawala ng isa sa iyong malalaking proyekto.
Isang maliit na ngiti ang lumubog sa sulok ng labi ni Lance. Huwag kang mag-alala. Kung nawala mo ito, isang kakayahan din ito. Kabanata 15:02. Hindi sanay dito. Tahimik sa loob ng sasakyan. Nadama ni Yvette na mayroong isang pahiwatig ng pagdoting sa mga salita ni Lance. Hanggang kailan sila nagkakilala? Dapat itong isang ilusyon. Sa opisina. Ang punong tanggapan ng pamilya ng Sheldon ay wala rito, ngunit dahil sa kanilang lakas at reputasyon, sila ay nasa sobrang mamahaling komersyal na kalye, na hindi dapat ma-underestimated. Gayunpaman, kumpara sa kanilang punong tanggapan, mayroon pa ring agwat. Dinala ni Lance si Yvette sa elevator. Ito ay ang oras ng pagtatrabaho sa hapon, kaya maraming mga tao, at mas masikip ito. Malapit na siyang pumasok nang makita niya si Yvette na nakatayo sa likuran niya na may nakagulat na hitsura. Sumimangot siya at hinayla siya sa elevator. Pagkatapos, isang dosenang iba pang mga tao ang pumasok. Mabilis na napuno ang elevator. Hindi mapigilan ni Yvette ngunit idiniin sa sulok, pakiramdam na hindi komportable. Tahimik na lumakad si Lance. Nang siya ay pinisil ng katawan ng taong taba sa harap niya, lihim niyang isinumpa na talagang pinili niya ang maling lugar. Gayunpaman, ang komersyal na gusaling ito ay walang eksklusibong elevator ng Pangulo, at hindi niya naisip ang gayong mga bagay na walang kabuluhan. Ang kanyang kasiyahan na sumakay sa elevator kasama ang mga tauhan, at hindi maraming tao ang nakilala sa kanya. Matapos sa wakas ay makarating sa palapag, ang mga empleyado ay umalis ng sporadically. Si Yvette at Lance lamang ang naiwan sa elevator. Sa wakas ay huminga si Yvette ng isang buntong hininga ng kaluwagan. Natatakot talaga siya na ang kanyang high-fashion sheepskin boots ay itataboy. Tiningnan siya ni Lance na may malalim na tingin. Hindi ka ba sanay dito? Bagaman hindi maihahambing ang pamilyang Sheldon sa pamilyang Quimby, sikat pa rin sila rito. Sa partikular, bahagi ng pagbabahagi ng equity na ang ina ni Yvette ay nagmula sa mga kaakibat na negosyo. Ito rin ang dahilan kung bakit napakalakas ng background ng pamilya ng Quimby. Ang makapangyarihang si Miss Quimby ay lumaki sa luho mula noong siya ay bata pa. Kahit na nais niyang bumaba sa elevator, may makakatulong sa kanya na pindutin ang pindutan. Ang kanyang kakilakilabot na hitsura kanina ay parang malapit na siyang mamatay ng takot. Tumangala si Yvette, nagyelo sandali, naayos ang magulo na buhok sa paligid ng kanyang mga tainga, at ngumiti. Hindi ko lang inaasahan ang maraming tao. Malumanay ang puso ni Yvette, na iniisip na ang pamilyang Sheldon ay hindi dapat kakulangan ng pera upang makabuo ng isang eksklusibong elevator. Gayunpaman, nasiyahan si Lance. Ito ba ay ilang uri ng kakaibang libangan? Tiningnan ni Lance ang kanyang peking hitsura at biglang nakaramdam ng labis na nakakaaliw. Ang pagkalumbay sa kanyang puso ay biglang nawala. Kung hindi mo gusto ang maraming tao na nakasakay sa elevator, maaari mong i-stagger ang iyong oras ng trabaho sa kanila sa hinaharap. Pagkatapos ng isang pagpos, idinagdag niya. Hindi kita parurusahan sa pagiging late. Itinaas ni Yvette ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng mausisa. Ngunit hindi ka ba masyadong sanay? Ito ay tulad ng walang nakakaalam kung sino ka nang mas maaga. Malinaw na ang kanyang sariling kumpanya at empleyado, ngunit ang lahat ay gumagawa ng kanilang sariling bagay sa elevator ngayon lamang. Walang nakapansin sa kanila. Ngumiti si Lance. Hindi ako isang uri ng tanyag na tao, at narito lamang sila para sa trabaho. Bakit kailangan nila akong makilala? Tumahimik si Yvette, hindi makahanap ng isang dahilan upang patunayan ang kanyang mga salita sa isang iglap. Pagdating ng elevator, hindi sinasadyang inilagay ni Lance ang kanyang kamay sa kanyang baywang at malumanay na itinulak siya pasulong. Sumama si Yvette kasama ang pagtulak at lumabas ng elevator upang makita ang katulong ni Lance na si Hans, na nakatayo sa labas. Nang makita niya si Lance, malapit na siyang buksan ang kanyang bibig nang makita niya si Yvette sa kanyang tagiliran. Ngumiti siya at tumango. Ginoong Sheldon, Ginang Sheldon. Tumango si Lance at naglakad kasama si Yvette. Si Yvette ay tila isang maliit na hindi nagamit na tinawag na Mrs. Sheldon. Ang kanyang mukha ay hindi maipaliwanag na pula para sa isang moment. Nangyari na hinahanap ni Hans si Lance para sa isang bagay, kaya tumalikod siya at sinundan si Lance. Ang mga empleyado na kanilang pinasa ay ginagawa ang kanilang gawain,
kahit na hindi napansin na si Lance ay nagdala ng isang babae sa kanyang tanggapan. Tahimik na naramdaman ni Yvette iyon. Ayaw niyang maging sentro ng pag-uusap sa kumpanya ni Lance. Ang pakiramdam ng pagchismis tungkol sa kanya ay masyadong kakilakilabot. Gayunpaman, parang walang ganoong problema dito. Kabanata 1503. Ano ang gusto mong gawin ko? Naglakad si Yvette sa likuran ni Lance, at inanyayahan siya ni Hans. Sa isang sulyap, ang loob ay may malinis na kulay abo na tono na halos kapareho sa estilo ni Lance na mapurol, reticent, at mahuhulaan. Ang mga kasangkapan sa loob ay hindi masyadong maluhong ngunit malinis at hindi mukhang mura. Inalis ni Lance ang kanyang jacket at itinapon ito sa gilid. Kinuha ni Hans ang jacket at isinabot ito habang ibinibigay ang kanyang ulat. Ginoong Sheldon, ang direktor ay dumalaw sa kagawaran ng medikal sa umaga at naghintay hanggang hapon. Si Lance ay tila kilala at tumango. Kumain na ba siya? Nag-smile si Hans. Oo. Ang vice-presidente at sinamahan ko siya. Tumango si Lance. Nais ng kanilang ospital na monopolyo ng malaki scale na kagamitan sa medikal at gumawa ng isang kapalaran. Hindi kami maaaring sumang-ayon dito ng mabilis. Ay antala ito sa ngayon. Tumango si Hans at sumang-ayon. Pagkatapos, tiningnan ni Hans si Yvette, na nakaupo sa sofa. First niya ang kanyang mga labi at may nais na sabihin. Tumahimik si Lance at nag-clear ang kanyang lalamunan. That's Yvette. You know her too. From now on, she'll temporarily work here. Ang mga mata ni Hans ay nanalo sa pagkabigla. Ito ay hindi makapaniwala. Tumalikod si Yvette at nagsiwalat ng isang perpektong ngiti, tumango ng marahan sa Hans. Mangyaring bigyan mo ako ng iyong patnubay. Hindi naglakas loob si Hans na maniwala ito. Paano siya maglakas loob na gabayan si Ginang Sheldon? Nang makita ni Lance ang kanyang ngiti kay Hans, ang kanyang titig ay dumilim ng bahagya, at ang kanyang tono ay hindi sinasadya na medyo malamig. Hans, hayaan ang departamento ng HR mamaya upang gawin ang mga formalidad sa pagpasok. Magsisimula siyang magtrabaho ngayon. Sa oras na ito, si Yvette ay hindi na nakangiti. Kailangan bang maging formal? Tiningnan siya ni Lance na may kasiya siyang ekspresyon. Siyempre, paano pa natin maipaliwanag ito sa aking biyenan? Si Ginang Quimby ay hindi isang tao na madaling lukuhin. Si Yvette ay hindi nagsasalita ng ilang sandali, ngunit naramdaman niya na hindi tama ang isang bagay. Parang may isang bagay na hindi maganda. Naramdaman din ni Hans ang parehong paraan. Ang pamagat ng trabaho ni Ginang Sheldon ay, tanong niya ng pansamantala, hindi ito ang kanyang lugar upang gawin ang kanyang pag-aayos. Ito ba ang vice-presidente? O direktor? O may iba pa? Tumahimik si Lance. Ang katulong ko. Si Hans at Yvette ay nagyelo ng sabay. Idinagdag ni Lance na, the same tulad mo. Sigurado si Hans made na hindi niya kinurot ang kanyang boss. Tumayo si Yvette ng mahigpit at tumingin sa kanya, nalilito. Hindi mo ba sinabi na mayroong isang malaking proyekto? Hindi ba dapat maging pagsasanay? Nais mo bang maglingkod ako sa iyo ng kape at tsaa? Siya, ang mataas at makapangyarihang Miss Quimby, ay nagtatrabaho bilang isang katulong para sa ibang tao. Naisip niya kung kumuha ba si Lance ng maling gamot. Tumingin si Lance sa kanya at tila hindi nagbibiro. Ang posisyon ni Hans ay pinakanakikipag-ugnay sa mga pangunahing confidential na proyekto. Ito ay mas mahalaga kaysa sa mga direktor na kailangang magpadala ng mga order mula sa itaas hanggang sa ibaba. Iniiwan ang mga bagay tulad ng paghahatid ng kape at tsaa, sa palagay mo ba ay maabot ng isang ordinaryong tao ang kanyang antas? Tiningnan ni Yvette si Hans sa pagtataka, at pagkatapos ay kay Lance. Oh, hindi talaga nagbibiro si Lance. Naunawaan din niya na ang personal na katulong ng Pangulo ay katumbas ng isang vice-presidente. Maging ang katulong ng kanyang ina ay humawak ng 6% ng pagbabahagi ng Quimby Corporation. Ang kanyang antas ng kahalagahan ay nagsalita para sa kanyang sarili. Bukod dito, upang maging sa paligid ni Lance, ang kahusayan ni Hans sa lahat ng aspeto ay dapat na hindi magkatugma. Ngumiti si Hans, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya mahikayat si Ginang Sheldon na ang kanyang posisyon ay talagang mahusay. Pangulo, ikaw ay masyadong magalang. Lahat ito dahil sa iyong promosyon. First ni Yvette ang labi niya. Sige. Pagkatapos ay kailangan kong mag-abala sa iyo, Hans.
Mabuti na maging isang katulong. Makakaya siyang huminto anumang oras na gusto niya dahil walang pasanin. Tumanggaw si Lance sa kasiyahan, ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Yvette ay lumaki ng bahagya. Sa kasong iyon, hayaang kunin ni Yvette ang trabaho ni Hans. Hans, maaari mong sakupin ang departamento ng proyekto para sa ngayon. Ilang sandali, nagyelo ang lahat. Sinabi ni Hans, Nai-promote ba ako? Naisip ni Yvette sa sarili, maaari ba akong huminto ngayon? Kabanata 1504. Isang seryosong pagkakakilanlan. Hindi inaasahan ni Hans ang sorpresa na darating ng mabilis. Bagaman siya ay itinuturing na isang senior executive sa kumpanya, naiiba siya sa mga senior executive na mahusay na tunog sa ibabaw. Ang pangunahing bahagi ng kanyang awtoridad ay inilalagay na ibinigay ni Lance at hindi isang bagay na dapat mayroon siya. Ang Hans na sumali sa departamento ng proyekto ay nangangahulugang ibinibigay sa kanya ni Lance ang proyekto. Magkakaroon siya ng isang lugar sa mga miyembro ng board at hindi na magiging katulong lamang sa mga mata ng lahat. Oo, Ginoong Sheldon. Tiyak na mabubuhay ako sa iyong mga inaasahan at masigasig na magtrabaho sa aking bagong posisyon. Hindi narinig ni Yvette ang sinabi ni Hans sa susunod. Wala na siyang narinig sa kahit ano. Pakiramdam niya ay maaari rin siyang manatili sa tabi ng kanyang ina. At least, pagkatapos ng pag-iwas sa kanya, ang kanyang ina ay nasanay na upang linisin pagkatapos ng kanyang gulo. Gayunpaman, malinaw na hindi pinapayagan ni Lance na siya ay lumapit lamang upang bigyan siya ng isang gilded na posisyon. Tiningnan niya ang ekspresyon ni Yvette at iniwas ang kanyang kamay, hinayaan si Hans na maghanda para sa handover. Nang umalis si Hans sa opisina, lumakad si Lance. Tumingin siya sa kanya. Bakit hindi ka nasisiyahan? Kumurap si Yvette. Masaya ka ba? Ngumiti si Lance, isang bakas ng init at dampness sa kanyang mga mata. Oo, masaya ako dahil makikipagtulungan ka sa akin sa lalong madaling panahon. Yvette pouted. Masaya ka pa ba kung ang aming mga posisyon ay nakabukas? Tumingin si Lance sa kanyang desk, pinag-isipan, at kumantya. So, gusto mong umupo sa posisyon ko? Tumingin si Yvette. Malinaw niyang na-misinterpret ang kanyang kahulugan. Orihinal na naisip niya na kahit hindi siya naging vice-presidente, hindi bababa sa maging isang supervisor o katulad ng isang bagay. Ano ang katwiran? Isang katulong. Ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Sinabi ni Lance, hindi yun imposible. Kapag nag-mature ka, ibibigay ko ang upuan na ito, okay. Pinahihit ni Yvette ang kanyang mga mata. Sino ang nagmamalasakit? Ngumiti si Lance, hindi iniisip ang kanyang maliit na pagkagalit. Sa halip, natagpuan niya itong medyo maislan at maganda. Si Yvette, na palaging mapagmataas at malamig, ay maaari pa ring mawalan ng pag-uugali tulad nito. Siya ay simpleng isang maliit na anghel. Nakita niya ang kanyang mabibigat na kalagayan at matiag ang ipinaliwanag. Alam mo rin na pinalawak lamang ng Sheldon Corporation ang aming negosyo dito. Ang dalawang giants, Ferguson Corporation at Stanton Corporation ay karaniwang sumasakop sa kalahati ng mundo ng negosyo bawat isa. Hindi madali para sa ibang mga partido na lumapit at mapalawak dito. Tumingin si Yvette sa kanya at curled ang labi. Kaya, naaalala ko na ang kapangyarihan ng iyong pamilya sa Central Mediania ay hindi maliit. Bakit kailangan mong pumunta dito? Ngumiti si Lance. Hindi namin maaaring panatilihin ang paglalakbay sa lumang landas. Kahit na ang Sheldon Corporation ay napalaya mula sa kapangyarihan ng Harrison Corporation sa tulong ng Stanton Corporation, hindi ito nangangahulugang hindi tayo laging makinis. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit na ang kanyang posisyon dito ay hindi kasing ganda ng Central, kailangan pa rin niyang manirahan sa ilalim ng tingin mag-iba. Kumurap si Yvette at nadama ang kanyang puso na mahina ang pagpitik. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang sinabi sa kanya. Tila confidential na impormasyon dahil nauugnay ito sa hinaharap ng kumpanya. Napakadali nitong ailik ito. Oh, ngunit may kinalaman ba ito sa akin na katulong mo? Kailangan pa niyang iwasto ang paksa na napunta sa isang tangent. Ngumiti si Lance sa kanya. Ginagawa nito. Ang mga kakayahan lamang ni Hans ay sapat na para sa kanya na mga siwa sa departamento ng proyekto. Wala nang iba kundi siya. Hindi ako maaaring walang isang karampatang tao sa paligid ko, kaya't Miss Quimby, maaari ba kitang abalahin at hilingin sa iyo na maging katulong ko?
Maaari ba kitang abalahin? Ang puso ni Yvette ay biglang binawahan ng init. Ito ay matamis at maasim ngunit nagkaroon ng hindi mailalarawan na lasa. Bigla na siyang hindi nagagalit o hindi komportable. Kabanata 1505. Napag-uusap na salary. Nakikita ni Lance na ibinaba ang kanyang tindig ng labis at pagiging napakakandidato sa kanya, si Yvette ay nag-atubiling pinatawad siya. Fine, ngunit iyon ay iyon at ito ay ito. Ang aking sweldo at paggamot ay hindi maaaring mas masahol. First ni Yvette ang labi niya. Hindi siya maaaring gumawa ng libre. Tumanggo si Lance. Tama ka. Ang pangunahing taunang sweldo ni Hans ay tungkol sa $3 milyon, at ang iba pang mga bonus na idinagdag ng magkasama ay dadalhin ito hanggang sa $5 milyon. Ang iyong halaga ay hindi maaaring mas mababa sa kanya. Bibigyan kita ng $10 milyon, at ang iba pang mga bonus ay maaaring napagkasunduan. Paano ito tunog? Tiningnan siya ni Yvette sa pagkabigla, na parang nakatingin siya sa isang tulala. Ang taunang sweldo ni Hans ay pareho sa kanya. Ang taunang sweldo na inalok sa kanya ng kanyang ina ay mas mababa sa 3 milyon. Si Yvette ay hindi nagkulang ng pera sa bulsa, at ang kanyang sweldo ay talagang isang patak lamang sa balde. Kung hindi para sa itim na card ng kanyang ina, paano magagawang mag-squander si Yvette ng maraming pera? Isang taunang sweldo na $10 milyon. Naramdaman ni Yvette na ito ang pinakatanyag ng katulong sa mundo. Si Yvette ay handang magtrabaho bilang isang katulong para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa sweldo na ito. Sinubukan niyang sugpuin ang kanyang panloob na kagalakan at tumanggo ng mahinahon sa ibabaw. Sige. Ginagawa ko lang ito dahil mag-asawa tayo. Kung hindi, hindi niya ibababa ang kanyang sarili para lamang sa pera. Tumanggo si Lance ng isang smile at tila hindi nakikita sa pamamagitan ng maliit na mga saloobin sa kanyang puso. Ngumiti si Yvette at mabilis na pumasok sa kanyang papel. Sa kasong iyon, ang aming relasyon ay hindi dapat gawing publiko sa oras na ito. Hindi ito magiging mabuti kung malaman ng ibang tao ang tungkol sa atin. Ang ngiti ni Lance ay nagyelo. Ano ang hindi magiging mabuti? Iniisip nila na napunta ako sa tuktok sa likod ng pintuan. Tumingin sa kanya si Lance. Hindi ba? Okay, makikinig ako sa iyo, ngunit hindi ito may tatago ng matagal. Ang kasal ay nakatakda para sa susunod na buwan. Naibok na ito. First ni Yvette ang labi niya. Kung gayon hindi mo banggitin ito. Sige. Para bang ang kanyang pagsang-ayon ay isang malaking pagpapakita ng paggalang sa kanya. Ang anumang iba pang mga kinakailangan ay maaaring matugunan. Tumawid si Yvette at tiningnan siya na may ngiti. Ngunit Ginoong Sheldon, hindi ka ba natatakot na ilalabas ko ang sinabi mo sa akin ngayon? Gusto mong makakuha ng isang foothold dito, ngunit si Nicole ay isang mabuting kaibigan ko. Ngumiti si Lance. Huwag mag-atubiling. Ang anumang lihim na maaaring sabihin ay hindi isang lihim. Kahit na sinabi ito ni Yvette, walang panganib. Alam ng lahat ang napakalaking kapangyarihan ng Stanton Corporation at Ferguson Corporation. Kung hindi para sa awkward na relasyon sa pagitan ng dalawa, kung sumali sila sa mga kamay, ang mga kumpanya na tulad nila ay magkakaroon ng isang napakahirap na oras na sinusubukan upang mabuhay sa mga bitek. Tumahimik si Yvette. Diretso si Lance, naghahanap ng profesional at tulad ng boss. Pumunta at hawakan ang handover kasama si Hans mamaya. Mayroon siyang kaunting mga proyekto sa kanyang mga kamay. Isa sa mga ito tungkol sa mga medikal na kagamitan. Kailangan mong tumuon sa pagkuha. Tumanggo si Yvette at lumabas. Tumingin si Lance sa kanyang likuran at isang ngiti na hindi sinasadya na lumitaw sa kanyang mga mata. Kaya mahusay na kumilos. Ang handover ng trabaho ni Yvette at Hans ay tumagal ng halos buong hapon at gabi. Hindi niya talaga inaasahan na maging komplikado at malawak ang gawain ni Hans. Ito lamang ang gawaing nauugnay sa Atlanta. Si Hans ay masyadong kamangha-manghang bilang isang katulong. Ang mga empleyado ay na-notify sa panloob na sistema tungkol sa appointment ni Yvette sa hapon. Nilagdaan din ni Yvette ang kontrata ng walang oras upang ikinalulungkot ito. Sa sandaling iyon, bigla siyang naramdaman na siya ay umalis mula sa pagiging isang maliit na boss sa isang alipin ng korporasyon. Lumipat si Hans sa kanyang tanggapan, at pumasok si Yvette. Nang umalis siya, nagsalita siya ng walang pag-asa. Mrs. Sheldon, hindi. Miss Quimby, maaaring medyo hindi komportable dahil kinuha mo lang,
at maaari kang laging dumating at tanungin ako kung wala kang naiintindihan. Ngunit palaging mas maginhawa upang tanungin lamang si Ginoong Sheldon. Kabanata 1506. Huwag hayaan ang iba na makita. Hindi pa rin maintindihan ni Hans kung bakit pinahintulutan ni Ginoong Sheldon ang Maislan na batang babae na ito. Hindi man lang niya tiningnan ang mga resume ng maraming natitirang talento sa kanyang desk. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol dito, may katuturan ito. Ito ay isang magandang pagkakataon upang linangin ang mga damdamin. Si Lance ay talagang maaaring tumingin sa malaking larawan. Ang isip ni Yvette ay abala at nalilito sa mahabang panahon. Ang iba pang mga employee ay walang anumang hindi inaasahang mga opinyon tungkol sa biglaang pagbabago sa katulong. Lahat sila ay nakatuon lamang sa kanilang sariling gawain. Ito ay isang pagbabago lamang sa lakas tao. Sa makatuwid, hindi nila kinuha ang inisyatibo upang makabuo at magtanong tungkol sa kung ano ang nangyayari, o hindi rin nila tinukoy ang tungkol sa mga pinagmulan ni Yvette. Ang mga bagay na dapat iulat sa Hans ay naiulat sa Yvette sa halip. Ang isip ni Yvette ay nasa gulo habang napansin niya ang lahat. Sa isang sulyap ng isang mata, ang kanyang notebook ay lumipad sa isang lugar. Ang mga tao na damating at sa wakas ay umalis. Madilim na nang itinaas ni Yvette ang kanyang mga mata. Sinulyapan niya ang oras. 8 p.m. Natuwa si Yvette at biglang tumayo. Hindi siya ang tipo upang gumawa ng overtime. Tulad ng malapit na niyang itulak ang bukas na pinto at umalis, nakita niya na ang pagpaplano ni Lance na pumasok. Sa sandaling ang dalawa sa kanila ay tumingin sa bawat isa, nadama ni Yvette. Ang $10 milyon ay hindi sapat. Kailangang maging hindi bababa sa $20 milyon. Ngumiti si Lance at lumakad. Hindi ka sanay na dahil nagsimula ka lang, di ba? Gutom ka ba? Dadalhin kita para sa ilang pagkain. Itinulak siya ni Yvette at lumakad pasulong kasama ang kanyang bag. Wala akong pakialam. Tapos na ako sa trabaho. Tumanggaw si Lance at naglakad sa likuran niya. Sinulyapan siya ni Yvette at marahang nagsalita. Huwag mo akong sundin, o makikita tayo ng ibang tao. Sumimangot si Lance. Walang sino man sa paligid. Sino ang makakakita sa atin? Natigilan si Yvette at tumingin sa paligid. Sure enough, bukod sa maliwanag na ilaw at ang walang laman na gusali ng opisina, parang pareho silang mga naiwan. Paano? Ngumiti si Lance. Ito ay ang mga patakaran ng kumpanya. Upang maiwasan ang burnout, kailangan lamang nilang tapusin ang trabaho sa araw at maaaring bumaba sa trabaho sa oras. Kailangan nilang mag-apply ng hiwalay kung nais nilang magtrabaho ng overtime. Kumurap si Yvette. Hindi pa niya nakita ang isang mapagkawanggawang kapitalista. Karaniwang nais ng mga ordinaryong kapitalista ang mga tao na magtrabaho ng mas maaga hanggat maaari. Ngayon, kailangan pa nilang gawin ang inisyatibo upang mag-apply para sa pagtatrabaho sa overtime. Wow! Nagpunta si Lance upang pindutin ang elevator. Pumasok si Yvette at nakita na may isang bagay na nasa tapat niya. Tila maraming mga materyales sa gusali. Malinaw na wala rito nang dumating siya ng mas maaga. Naguguluhan si Yvette. Binago mo ba ang lugar? Bagaman ang gusali ay hindi bago, sa lugar na ito, kung saan ang bawat pulgada ay lubos na mahalaga ang presyo ay nasa astronomaya na. Kung nais niyang mag-renovate, tiyak na babayaran niya ito mismo. Ang halagang ito ay hindi maliit. Ngumiti si Lance. Hindi. Nag-install ako ng isang elevator. Habang nagsalita siya, ang pintuan ng elevator sa harap nila ay dahan-daang sumara. Gayunpaman, ang mga salita ni Lance ay tulad ng isang balahibo na nagsisipilyo ng dulo ng kanyang puso, makati at malambot. Ito ay isang hindi mailalarawan na pakiramdam. Bakit bigla kang nag-install ng isang elevator? Tumingin si Lance sa kanya ng ilang segundo at nag-isip ng ilang sandali bago siya ngumiti at nagsalita. Ayon sa mga regulasyon ng kumpanya, ang katulong ng Pangulo ay maaari ring gumamit ng eksklusibong elevator ng Pangulo. Bakit sa palagay mo? Ayaw ni Yvette na aminin ito, ngunit naramdaman niya ang kanyang puso na biglang nanginginig ng kaunti. Naantig siya dahil sa isang elevator. Walang nagsalita muli sa natitirang segundo. Masarap ang kanilang relasyon. Sila ay mag-asawa, ngunit sila rin ay hindi kilalang tao. Hindi nila alam ang isa't isa, ngunit sila ay magkakaugnay sa bawat isa. Nagkaroon sila ng isang malalim na pang-akit sa bawat isa,
ngunit pareho silang pinipigilan ang kanilang sarili mula sa pagkuha ng mga hakbang na mas malapit. Sa loob lamang ng 10 segundo o higit pa, sa wakas ay binuksan ang mga pintuan ng elevator. Ang malamig na simoy mula sa labas ay ibinuhos, sinira ang tahimik na kapaligiran. First ni Yvette ang labi niya. Sa totoo lang, masarap din na dalhin ang elevator sa iba. Hindi na kailangang pumunta sa para makipagsiksikan, di ba? Kabanata 1507. Walang oras upang mag-hangout. Ang dalawa ay naglalakad ng magkatabi. Tumahimik si Lance nang marinig niya ang kanyang mga salita. Tumanggaw siya ng bahagya. Oo, hindi ko gusto ito. Huwag kang ma-stress tungkol dito at huwag mag-isip tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang isang pangulo. Natatakot ako na ang aking mga tauhan ay durugan ako hanggang sa death if pumupunta ako at mula sa trabaho sa kanila. Ang ulo ni Yvette ay inilibing ng napakababa. Pakiramdam niya ay hindi siya pinaglaruan ni Lance. Kalimutan mo na. Magagawa niya ang nais niya mula nang magkaroon siya ng pera. Dinala siya ni Lance upang makakuha ng makakain. Nakilala niya ang isang kakilala ng magbayad ng bayarin at nagpunta upang batiin siya. Hindi interesado si Yvette, kaya umupo siya sa silid at nakipag-usap kay Nicole sa telepono. Tanong ni Nicole, mag-shopping tayo bukas. Sinabi ni Yvette, hindi, abala ako. Kailangan kong magtrabaho. Sinabi ni Nicole, kumuha ka ba ng mga maling meds? Sinabi ni Yvette, nope. Mahabang kwento ito. Tanong ni Nicole, kulang ka ba ng pera? Sa mga mata ng lahat, naging seryoso lamang si Yvette tungkol sa kanyang trabaho nang ang problema sa Quimbay Corporation o may malaking nangyari. Medyo nahihiya si Yvette. Hindi sa oras na ito, ngunit binago ko ang aking trabaho. Katulong ako ngayon ni Lance. Tumagal ng mahabang panahon bago sumagot si Nicole, oh. Ang tunog ay makabuluhan. Naging pula ang mukha ni Yvette. Hindi niya napansin na ang pintuan ng silid ay itinulak ng bukas at naisip na bumalik si Lance. Inaayos niya ang tawag at tumayo, nagbabalak na umalis. Tapos na. Ang iba pang partido ay hindi siya. Tumahimik siya at tumangala, pagkatapos ay nakita si Sean Moore. Mas nakakasama siya at madilim. Ang kanyang mga tampok ay mukhang mas malamig at mas madidilim, at ang kanyang mga mata ay dugo habang tinitigan niya ito. Ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay lubos na komplikado. Nangyari lang siyang makita si Lance noong binabayaran niya ang bayarin at hindi maiwasang isipin ang babaeng ito. Humiling si Sean sa numero ng silid ni Lance at sinubukan ang kanyang swerte. Bilang isang resulta, tinamaan niya ang jackpot. Si Yvette ay maaari na ngayong pumasok sa loob at labas ng mga pampublikong lugar kasama si Lance. Ang pag-iisip ng kanyang paglabas kasama ang ibang tao sa hinaharap na ginawa ni Sean na parang ang kanyang puso ay sinaksak ng kutsilyo. Tumingin si Yvette sa kanya at ang ngiti sa kanyang mukha ay kumupas. Ito ay ganap na nawala. Siya ay may isang maingat na pagtingin sa kanyang mukha. Bakit ka nandito? Hindi kita inanyayahan. Lumapit si Sean sa kanya. Dahil tayo ay napakalayo. Sinabi ni Yvette, wala tayong kinalaman sa bawat isa ngayon. Mas mahusay na panatilihin ang isang distansya. Bumagsak ang puso ni Sean, at sumulong siya. Walang kinalaman sa bawat isa. Seryoso ka ba? Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Para bang ang mga sinasadyang araw na ito ng walang humpay na bravado na nagpainit sa kanya sa isang buong taon ay nawala. Ang madilim at mabibigat na kalangitan ay bumagsak sa kanya, hinaharangan ang lahat ng kanyang ilaw. Sa palagay mo ba kumikilos ako? Ngumiti si Yvette. Even breaking up was acting. Siya ay may sariling paninindigan. Kapag nakikipag to the power of one date sa iba, hindi kailanman banggitin ni Yvette na, masira maliban kung bumaba ito. Ibinaba ni Sean ang kanyang tono at pinigilan ang lahat ng kanyang damdamin. Hinawakan niya at tiningnan siya. Yvette, itigil ang paggulo sa paligid. Hindi ba sapat na humingi ako ng tawad sa iyo? Sa unang pagkakataon na siya ay nagmet sa kanya, ito ay nasa isang silid sa bar na iyon. Siya ay isang taong mahilig magloko sa paligid, at isang taong kayang maglaro. Inamin ni Sean na naaakit siya sa babaeng ito sa unang paningin. Nandoon siya kasama si Nicole, at tiningnan siya ni Nicole na may masusing pagsisiyasat at kagandahang loob. Si Yvette lang ang ngumiti sa kanya nang makita siya. Siya ay tulad ng isang sinag ng ilaw na nag-iilaw sa malabo na lamig ng silid na iyon.
Kaagad pagkatapos, mayroon silang hindi mabilang na mga nakatagpo at mas malapit sa hakbang-hakbang. Kailangan niyang aminin na mayroon siyang mga pang-uutos na motibo. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Nais din niyang maglaro sa paligid, ngunit kapag ipinahayag ang kanyang katayuan sa pag-aasawa, natatakot siya. Kaya, tumakbo siya pabalik at humingi ng diborsyo ng walang pag-aalangan. Kabanata 1508. Kung gaano kita mahal. Ito rin ang unang pagkakataon na nais ni Sean na magkaroon ng isang opisyal at patas na relasyon kay Yvette. Gayunpaman, nagalit siya at umalis. Alam ni Sean na siya ay may kasalanan. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa niya, tumalikod siya sa hakbang-hakbang at hindi sumuko. Mahal siya ni Yvette, at alam niya ito. Kung ito ay ang mga shackles ng moralidad na nakakulong sa pag-ibig na ito, pagkatapos ay itatapon niya ang mga shackles. Nakakuha siya ng diborsyo at nagpatuloy na ituloy ang hayag. Hindi ito gaanong pagsisikap o oras para sumang-ayon siya. Naisip niya na ang dalawa sa kanila ay nakalaan upang magkasama sa buhay na ito. Gayunpaman, nang makita niyang tumatawa at nagbibiro sa ibang lalaki, bigla siyang naramdaman na parang siya ay isang gust ng hangin. Aalis na siya. Si Yvette ay tumingin sa kanya kalmado na ang kanyang mga mata ay wala sa anumang mga ripples. Hindi niya naipakita sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Sean na mayroong isang walang laman na piraso sa kanyang puso. Sinisi mo pa ba ako? Alam kong sinisisi mo ako sa pagsuko mo sa piraso ng lupa. Kinuha ba ng babaeng iyon ang inisyatibo upang hanapin ka? Hindi man lang alam ni Sean kung ano ang pinagsasalita niya. Alam niya na ang pamilya ng kanyang asawa ay nahulog sa pagtanggi. Kung wala ang kanyang tulong, walang makakaupok sa kanila. Ginawa niya ito ng may layunin. Napanood niya at sinubukan na lunukan sila, ngunit wala siyang pagkakataon. Sinabi nila na ito ay si Yvette ang kumuha ng lupa at inilipat ito sa kanyang dating asawa sa isang mababang presyo. Hindi niya naintindihan noong una. Kinamumuhian ni Yvette ang kanyang asawa, di ba? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang naintindihan. Ito ay dahil pinakawalan siya ni Yvette at ng kanyang asawa, kaya handa siyang magbigay ng tulong sa kamay. Wala na siyang pakialam. Ang kaisipang iyon ay natakot at nabigo sa kanya. Sumimangot si Yvette sa kanya. Sean, itigil mo ang pakiramdam na kilos. Alam mo rin na wala kaming malalim na damdamin para sa bawat isa. Ano ang naiwan ngayon bukod sa pang-akit na mayroon kami para sa bawat isa sa simula? Kung magpapatuloy ito, ang pinakamahusay na kinalabasan ay magiging ako ang pangalawang dating asawa. Ang kilay ni Sean ay lumabo. Ang kanyang ekspresyon ay banayad at hindi nagkakasundo. Imposible. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ngunit hindi na kita mahal. Tumingin si Yvette sa kanya at prangka na nagsalita. Iyon ang dahilan kung bakit ako nang ahas na maging napakalantad kapag nahaharap ko ang iyong asawa. Naaawa ako na nakilala kanya. Matapos sabihin iyon, hindi na niya nais na manatiling tahimik at nalulumbay na silid na ito. Kinuha niya ang bag niya at naglakad palabas. Gayunpaman, ang kanyang pulso ay mahigpit na hinayla pabalik. Ang nakakatakot na kadiliman ng katawan ni Sean ay nagdulot ng isang biglaang ginaw. Hayaan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Ang boses ni Yvette ay nag-prick kay Sean. Si Sean ay natural na hindi nakinig sa kanya at kinaladkad siya patungo sa kanya. Yvette, syempre, hindi ka magiging pangalawang dating asawa. Paano mo ako may iwan sa pagbagsak ng isang sombrero? Ano ang dadalhin mo sa akin? Isang biro. Wala akong pakialam. Si Yvette ay nagpupumilit sa kasuklam-suklam, ngunit hindi balak ni Sean na pakawalan siya ng ganoon. Sa kanan sa gitna ng kalawakan, isang malakas na puwersa ang sumipa sa likuran ni Sean tulad ng isang malaking gust ng hangin, na ginagawa siyang bumagsak sa mesa sa likuran niya. Ito ay biglang kaguluhan. Si Yvette ay nagyelo sa pagkabigla sandali. Nakita niya si Lance na nakatayo sa pintuan. Malamig ang kanyang tingin, at malakas ang kanyang aura. Ang kanyang mga paggalaw ay mahigpit at matalim. Ang kanyang mukha ay mahirap bilang bakal habang naglalakad siya at hinayla si Yvette sa likuran niya. Tinitigan ni Lance si Sean habang tumayo si Sean. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng galit. Ito ay napakabastos upang maglagay ng isang kamay sa isang ginang. Ito ay tunog tulad ng isang lektura, ngunit ang kanyang tono ay malinaw na nagsiwalat ng siksik na chill.
Matagal nang hindi nasisiyahan si Sean kay Lance, ito ay sa pagitan ko at sa kanya. Wala ito sa iyong negosyo. Tumayo roon si Lance nang walang pagbabago sa pagpapahayag. Oh, ito ang aking negosyo. Ang hangin sa silid ay naging malamig sa isang iglap. Kabanata 1509. Lumayo ka sa kanya. Ang paghaharap sa pagitan ng dalawang lalaki ay tulad ng isang tahimik na pag-aaway ng mga tibak na may mga gilid na sapat na matalim upang maghiwa sa pamamagitan ng siksik na hangin. Sean at Lance's auras ay naaayon sa bawat isa. Pareho silang nakatitig sa isa't isa nang walang kaunting hangarin na sumang-ayon. Sa likuran nila, hindi na mahawakan ni Yvette ang magulo. Kinagat niya ang sulok ng shirt ni Lance at bamulong. Tayo na. Huwag mag-aaksaya ng oras dito. Kinuha ni Lance ang kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagdadala ng kasiyahan at indulgence. Okay, umalis na tayo. Parang ginagawa niya ito sa paggalang sa kanya. Lance Sheldon, ang tinig ni Sean ay malakas na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sa palagay mo ba ay seryoso ang babae? Paano siya magiging taos-puso? Pareho siya noong kasama niya ako. Nakakulong si Yvette habang nakatayo siya roon, nakaramdam siya ng pagkahilo, na parang siya ay nahit sa ulo. Was Sean trying to drive a wedge between her and Lance? Sean's darkness had never been used on her, but she had seen quite a lot during this period. Ngayon, siya ay ganap na nagalit. Nakakatawa talaga. Ano ang nangyari sa malalim na damdamin na mayroon sila para sa bawat isa noon? Tumayo roon si Yvette, lumingon, at malapit nang mag-retort nang biglang huminto si Lance sa kanyang mga balikat. Itinulak niya ito sa labas at isinara ang pintuan habang nakatayo pa rin sa loob. Sinara siya ni Lance sa labas. Tumalikod siya sa isang hindi maipaliwanag na chill na nakapaloob sa kanyang katawan at tumayo doon ng diretso. Madilim at malamig ang mga mata ni Lance. Ang kanyang mga mata ay parang yelo habang nakatingin kay Sean. Sapat na ba ang sinabi mo? Tumayo roon si Sean at ngumiti ng playfully. Seryoso ka. Seryoso ka sa kanya. Inamin ni Sean na siya ay walang magagawa, ngunit kung maaari itong lumayo kay Lance kay Yvette, masasabi niya ang anumang kailangan niya. Hindi pa siya naging isang magnanimous person. Tiningnan siya ni Lance sa pamamagitan ng ilaw. Ang kanyang manipis na labi ay naghiwalay. Sean, siya ay isang babae na mayroon ka ng damdamin. Dapat mong malaman na ang ilang mga salita ay hindi dapat sabihin. Hindi ba siya malulungkot na marinig sila? Malakas na choke si Sean. Ang kanyang mga mata ay scarlet habang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Lance. Ang kanyang mukha ay tot at pangit. Sinabi ni Lance, sa palagay ko, noong kasama kanya, ginamit niya ang lahat ng kanyang puso. Mahal ka niya noon, ngunit hindi ka na niya mahal. Dahil iyon ay isang katotohanan, bakit hindi mo ito tatanggapin? Hindi mapigilan ni Sean. Ano ang alam mo? Sino ka upang makialam sa aking mga gawain sa kanya? Siya ay may sakit sa ibang mga kalalakihan na nakatayo sa sapatos ni Yvette at pag-uusap sa kanya tungkol sa kanilang relasyon. Sean, kung ikaw ay isang tao, pagkatapos ay maging diretso. Sinusubukan mong sirain siya dahil lamang hindi mo siya makukuha. Nais mo bang maput ka sa buhay? Ang tono ni Lance ay nagdala ng isang nakakatakot na panginginig. Kung talagang hindi kayo nagkakasundo, bumalik at sisihin ang iyong sarili sa hindi pagpapanatili sa kanya. Don't use siya. Ang tingin ni Sean ay maulap ng ilang sandali. Mukha siyang inis at hindi nagkakasundo. Ang bawat isa sa mga salita ni Lance ay tila nakakahiya sa kanya. Humakbang si Sean at itinaas ang kanyang kamao. Pagkatapos ay ilayo ang kamatayan. Lance sidestepped habang naramdaman niya ang isang malakas na hangin mula sa kamao ni Sean. Nalagpasan si Sean, ngunit ang susunod na segundo, biglang hinawakan ni Lance ang kanyang kamay mula sa likuran. Pinilipat niya ang braso ni Sean, binalik ito, at biglang smashed ito sa sulok ng mesa. Nagdusa si Sean ng dalawang suntok at natural na ayaw na pakawalan lang ito. Sinisingil niya, pinag-uusapan ang kanyang kamao, ngunit hindi rin tumayo si Lance doon. Wala sa kanila ang nag-ayos. Tumayo si Yvette sa labas at hinigpitan ang mga damit sa kanyang katawan. Tumagal ng mahabang panahon bago makuha ng kanyang maputlang mukha ang kulay nito. Matapos sabihin ni Sean ang mga salitang iyon kanina, halos nakalimutan niya kung bakit siya nakatayo rito. Siya ang taong mahal niya sa nakaraan at isinuko ang lahat upang makasama.
Paano niya ito masaktan? Kabanata 15:10. Thanks for coming. Sa ilalim ng ilaw. Si Yvette ay malamig ang buong katawan habang nakikinig siya sa mga salita at mga tunog na nagmula sa loob. Gusto niyang tumakbo at makatakas. Gayunpaman, hindi rin siya makagawa ng isang hakbang. Matapos ang isang hindi alam na oras, binuksan ang pinto mula sa loob. Lumabas si Lance at malumanay na hinawakan ang sulok ng kanyang bibig. Nang makita niya siyang nakatayo sa sulok, hindi gumagalaw tulad ng isang mabuting batang babae, agad niyang isinara muli ang pinto. Naglakad si Lance. Ang kanyang mga mata ay kalmado at binubuo muli. Bakit ka nakatayo dito? Hindi ka ba nilalamig? Halika, umuwi na tayo. Tila isang likas na bagay para sa kanya na kunin ang kanyang kamay. Hindi rin siya tumanggi. Ang kanyang kamay ay mainit-init at malawak, ang tanging mapagkukunan ng init para sa kanya. Hindi niya mapigilan na pakawalan. Ang lamig na dinala ni Sean sa kanya ay tila natutunaw. Tingnan, ito ay patas. Dumating ang kanyang kaligtasan. Ang isang bagong bahay ay nangangahulugang magkakasama sila magpakailanman. Kung ito ay ang nakaraan o sa hinaharap, ito ay gupitan bukas. Walang anumang mga lihim. Mainit ang bahay. Itinapon ni Yvette ang kanyang bag sa gilid bago nakaupo sa sopa, medyo nagagalit. Hindi niya alam kung paano buksan ang kanyang bibig upang ipaliwanag. Walang magawa si Lance. Yumuko siya upang kunin ang kanyang bag mula sa sahig at inilagay ito sa gabinete sa gilid bago magsalita sa isang mainit na tinig. Kahit na hindi ka nasisiyahan, huwag mong dalhin ito sa mga mamahaling kalakal. Hindi mo ba laging naramdaman na ang mga mamahaling kalakal ay nagpapasaya sa iyo? Itinaas ni Yvette ang kanyang mga browser. Sinabi niya sa kanya iyon dati. Paano niya nalaman? Ngumiti si Lance. Lahat ng nakakaalam ay alam mo na si Miss Quimby ang pinakamahusay sa pagpapaligaya sa sarili. First ni Yvette ang labi niya. Ang mga hubog na sulok ng kanyang bibig ay biglang lumuwag. Hindi ko inisip na bigla siyang pumasok. Kung hindi, hindi ko siya nais na makita siya. Hindi ako ang uri na i-drug ang aking mga paa pagdating sa aking mga exes. Tumahimik si Lance. Ma'am, alam ko. Hinawakan niya ang ulo. Kasalanan ko. Hindi kita dapat dalhin doon para sa hapunan. You wouldn't have been unhappy otherwise. Ang puso ni Yvette ay biglang lumambot sandali. Tumangala siya. Medyo moist pa ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang mga tampok mismo sa harap niya. Kalmado siya, cool, at napakagwapo. Lance, nang magpakasal tayo, nangako akong kukuha ng responsibility para sa iyo. Hindi lang ako naglalaro. Tumahimik si Lance. Nagdilim ang kanyang tingin, at ang kanyang tinig ay hoarse. Ma'am, alam ko. Naglakad siya, pinatong ang kanyang mukha, at ibinaba ang kanyang ulo upang halikan siya. Yvette, huwag magalit dahil sa mga salita ng ibang tao. Hindi ako naniniwala sa iba. Naniniwala lamang ako sa iyo. Pagkatapos, hindi niya hinintay ang reaksyon ni Yvette at dinala siya sa silid tulugan. Kalahating buwan later, Stanton Corporation. Tiningnan ni Nicole ang paanyaya sa mesa at medyo ginulo. Tumayo si Logan sa gilid. Pangulo, kailangan mo ba akong makipag-ugnay sa Europa ng maaga upang ihanda ang regalo? First ni Nicole ang labi niya at tumango. Ang kasal ni Yvette ay isang masayang kaganapan. Bilhin ang lahat ng mga bagay na gusto niya at ipadala ang mga ito. Nainggit talaga si Logan kay Yvette sa pagiging kaibigan ni Nicole. May isa pang bagay. Ang balita tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Ginoong Eric Ferguson. Itinaas ni Nicole ang ulo. Ano ang pag-aalangan mo? Huminga ng malalim si Logan. Si Ginoong Ferguson ay nakikibahagi, ngunit hindi kanya inanyayahan. Gayunpaman, ang lahat ng iba pang mga kumpanya at maimpluwensyang pamilya ay alam na tungkol dito. Dapat ba nating magpanggap na hindi natin alam, o? Nag-atubili si Nicole ng ilang sandali. Narinig niya ang pakikipag-ugnayan ni Eric mula kay Ian. Kagabi, hinayaan ni Ian na slip ang kanyang bibig nang lumabas silang lahat para uminom. Si Eric at Angie ay nakikibahagi sa isang linggo. Ito ay mabilis at perfunctory. Ang mga may isang nakikilalang mata ay maaaring sabihin na ito ay isang palabas lamang ngunit hindi naglakas loob na kumilos na parang perpekto. Lahat ay ipinagdiwang ang balita ng pakikipag-ugnayan ni Eric at binati siya. Ang Stanton Corporation ay kasangkot sa marami sa kanilang mga interes.
Kung mayroon silang isang malinaw na relasyon, dapat na nagpadala sa kanila si Eric ng isang paanyaya. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Kabanata 15:11. Despicable Person. Ito ay parang sadyang iniwan ni Eric ang Stanton Corporation at pinalampas si Nicole. Isinara ni Nicole ang kanyang notebook. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Tatalakayin ko ito sa aking kapatid. Tumanggo si Logan at huminga ng hininga. Nahulaan niya na lumampas si Eric kay Nicole dahil hindi niya nais ang kanyang dating asawa na dumalo sa kanyang pakikipag-ugnay sa partido. Gayunpaman, isang pakikipag-ugnayan. Nawala ba ang pagkahumaling ni Eric kay Nicole? Medyo hindi maintindihan ni Logan. Gayunpaman, may ilang mga bagay na hindi niya maintindihan. Matapos alagaan ang mga bagay, nagpunta si Nicole sa tanggapan ni Grant. He was sitting upright, and in front of him was the trembling department head, not knowing what he did to upset Grant. Nicole knocked on the door and went in. Grant glanced at the department head and spoke in a thin and cool voice. Get out. If this happens again, then just get lost. Oo. Si Nicole ay nakaupo sa tapat ni Grant. Kapatid, narinig mo na ba ang tungkol sa balita ng pakikipag-ugnayan ni Eric? Ang mga browser ni Grant ay twitched, at tumanggo siya. Tiningnan niya si Nicole na may ilang pagkabalisa at sumimangot ng bahagya. Ikaw ba? Nakita ni Nicole sa pamamagitan ng kanyang mga saloobin at hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala na hindi nagsasalita. Ano ang iniisip mo? Ito lamang na alam ng lahat tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan, ngunit hindi niya kami pinadalhan ng isang paanyaya. Kung ang balita tungkol dito ay lalabas, ang labas ng mundo ay mag-isip na ang ating relasyon ay nasa kaguluhan at nakakaapekto ito sa mga usapin sa negosyo, kaya't ako ay magtanong. Nakakawala ang frown ni Grant. Ngumiti siya sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Marahil ay nag-aatubili siyang magpakasal at hindi mo nais na makita siyang magpakasal, kaya hindi siya nagpadala ng isang paanyaya. Ipapadala ko ang aming pagbati sa pangalan ng kumpanya na huwag mag-alala tungkol sa natitira. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga at tumanggo. Mabuti yan. Grant mused, kumusta ka? Kumusta ako? Ngumiti si Grant. Huwag isipin na hindi namin alam. Ikaw at si Clayton ay karaniwang nakakabit sa balakang. Ano, seryoso ka ba sa kanya ngayon? Narinig ni Nicole ang kanyang tono at bahagyang nagagalit. Kapatid. Greeted ni Grant ang kanyang ngiti at kumatok sa desk. Pinapayuhan kita na umuwi at manatili doon ng ilang araw. Hindi masaya si tatay. Naging seryoso si Nicole. Alam niya na si Grant ay hindi lamang natatakot sa kanya. Naisip niya ang panahong ito nang lumabas siya sa mga date at kumain kasama si Clayton. Tila may mas kaunting mga pagkakataon upang bumalik sa mansyon. Si Floyd ay isang proteksyon na tao at tiyak na hindi masisisi si Nicole, ngunit tiyak na sisihin niya ang taong dinukot sa kanya. Tumanggo siya kaagad. Babalik ako ngayong gabi. Maraming mga bagay sa hapon, at siya ay masyadong abala. Nakalimutan ni Nicole na ipaalam kay Clayton ng una at siya ay nagpadala sa kanya ng isang mensahe ng madali sa pagtatapos ng araw. Wala siyang oras upang makita kung sumagot si Clayton kahit na matapos na makarating sa mansyon. Gayunpaman, masaya pa rin ang butler na magkaroon ng isang tao na maghanda ng hapunan sa sandaling umuwi na siya. Matapos pumasok sa pintuan, nakita ni Nicole na bumaba si Clayton mula sa itaas na palapag bago makita si Floyd. Nabigla sandali si Nicole. Bakit ka nandito? Mas magiging hindi masaya si Floyd. Walang magawa si Clayton. Dumating ako upang kunin si Michael at narito na nang makita ko ang iyong text message. Hindi mo ba nakita ang aking tugon? Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono sa kanyang bag, wala akong oras upang suriin. Habang nagsasalita sila, lumabas si Floyd sa kusina at nagsalita sa isang makintab na tono. Saan nagmula ang batang ito? Bakit siya narito sa aking bahay? Ang anit ni Nicole ay tingled. Tumakbo siya nang walang ibang salita. Ako ito, tatay. Malakas na umungol si Floyd. Sa wakas ay naaalala mo kung paano umuwi. Pout si Nicole. Dapat ba akong umalis? Lumabas ka na. Hindi. Nahuli mo ang malaking isda. Kailangan nating gawin ito sa sopas ng isda. Nakakakita ng bastos na pagtingin na ito kay Nicole, nadama ni Floyd na ang kanyang galit ay hamina kahit gaano ito katindi. Hinugasan ni Floyd ang kanyang mga kamay at lumabas.
Nakita niya si Clayton na nakaupo ng comfortable sa sofa na naglalaro kasama ang Michael's Legos. Umungol siya at ayaw niyang makita siya. Kabanata 15:12. Espesyal na paggamot. Tahimik na inalis ni Clayton ang kanyang kamay, tumayo, at lumakad. Chairman Stanton, si Michael ay nanatili dito ng mahabang panahon. Humihingi ako ng paumanhin na abalahin ka. Nagkaroon ng problema si Floyd kay Clayton, ngunit mahal niya si Lil Michael mula sa ilalim ng kanyang puso. Inilunsad niya ang kanyang mga eyes. Hindi na kailangan iyon. Ginawa ko ito para sa mahirap na bata. Mahirap na anak. Hindi maintindihan ni Clayton kung paano maaaring magamit ang adjective na ito upang ilarawan si Michael. Gayunpaman, hindi siya nakipagtalo. Naglakad si Nicole na masigasig at tumayo sa likuran ni Floyd, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat upang ay massage siya. Nagtrabaho ka ng husto, tatay, ngunit nakipag-ugnay kami sa paaralan ni Lil Michael. Babalik siya at papasok doon muli pagkatapos ng ilang araw. Ito ay isang pang-internasyonal na paaralan pagkatapos ng lahat, kaya ang pamantayan nito ay mapagkakatiwalaan. Binigyan siya ng head-up upang hayaang umalis si Michael nang dumating ang oras. Sumimangot si Floyd. Ito lamang ang hanggal na paaralan na naniningil ng ilang daang libong isang taon at pinapanood habang ang mga bata ay nakikipaglaban sa bawat isa. Hindi ito kasing ganda ng sapilitang edukasyon noon kung saan ang mga bagay ay nagawa ng maayos. Ang mga iyon ay hindi mas masahol kaysa sa isang ito. Tumahimik si Clayton. Oo, Uncle Floyd, tama ka, ngunit walang angkop na paaralan na tatanggapin ang syllabus ni Michael ngayon. Bukod, bata pa siya, madali para sa mga problema na mag-crop kung hindi siya nakakakuha ng espesyal na pangangalaga. Ang pagdinig sa paliwanag ni Clayton, sa wakas ay nag-on ang loob ni Floyd. Hindi kwalipikado si Floyd na alagaan ang akademikong gawain ni Lil Michael. Si Clayton ang tagapag-alaga. Gayunpaman, sinira lamang nito ang puso ni Floyd na makita si Lil Michael na napapagod sa gayong edad. Matapos makipag-usap, habang si Lil Michael ay nagmula sa kanyang pagtulog sa itaas. Nang makita niya si Nicole, nasasabik siya na tumakbo siya at niyakap siya, tumanggi na palayain. Pretty lady, Uncle Floyd, I missed ka ng sobra. Kinutya ni Floyd, hindi na nagagalit kay Lil Michael. Sino ang nakamiss sa kanya? Sinabi ni Uncle Floyd na hahayaan niya akong pakasalan ka kapag lumaki ako. Pinaikit ni Clayton ang kanyang mga mata at sinulyapan ang kanyang anak na mapanganib na kinuha niya si Michael mula sa kwelyo at binalik siya pabalik. Tayo na. Susuriin ko ang iyong takdang aralin. Pretty lady, iligtas mo ako. Nawala ang pares ng ama at anak na lalaki sa itaas, at tumawa si Nicole. Pinahihit ni Floyd ang kanyang mga mata. Huwag ka nang masyadong masaya. Namula si Nicole. Ano ang mali? Gusto ko ang batang iyon, ngunit hindi ang kanyang ama. Huwag isipin na hindi ko makita kung paano kanya tinitingnan. Tumawa si Nicole at malumanay na pinisil ang kanyang mga balikat. Tatay, iyon ay dahil gusto ko. Nag-joke si Floyd. Cheeky monkey. Ang dalawa sa kanila ay nag-chat at lumabas sa hardin. Sa ilalim ng setting ng araw, tumayo roon si Floyd at nag-atubili sa mahabang panahon bago magsalita. Alam mo ba ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Eric? Tumanggaw si Nicole. Inisip ko na mayroon pa ring pag-asa sa pagitan mo. Nais kong dalawa na makasama ngunit natatakot na magdusa ka pa. Talagang pinakawalan mo siya. Inayos ni Floyd ang kanyang anak na babae. Nicole similid. Tatay, kung hindi ko pinakawalan, hindi ko siya hiwalayan. Tumahimik si Floyd ng ilang segundo bago ngumiti sa sarili ng hindi tinatablan. Totoo iyon. Tulad ka ng iyong ina, hindi kailanman ay drag ang iyong mga paa. Magaling din ito, doon siya magsisimula. Sabi ni Nicole at huminto bago siya idinagdag, ngunit parang hindi siya seryoso. Lumingon si Floyd sa gilid. Maaari mo ring sabihin. Tumanggaw si Nicole. Bagaman masikip ang Ferguson Corporation na wawala tungkol dito, pinamamahalaan pa rin ng ating mga tao na makahanap ng isang bagay mula sa pagsisiyasat. Ang kasintahan ni Eric, Angie, ang anak na babae ng isang arm dealer sa East Asia. Napakalakas nila. Ang Ferguson Corporation ay ganap na malinis nang walang kaunting mantsa sa ibabaw. Paano nila sinasadya na makasama ang kanilang sarili sa mga baril? Hindi ba sinasadya na bigyan ang mga tao ng dumi sa kanila?
Kabanata 15:13. Panatilihin ang isang distansya. Sa Medianya, ang hindi bababa sa malawak na patlang ay marahil mga baril. Ito ay masyadong maraming problema na hindi maaaring gulo. Hindi mahalaga kung gaano kawalang alam si Eric, hindi niya ay drug ang Ferguson Corporation sa putik. Bukod dito, hindi siya nagkulang ng pera o kapangyarihan. Bakit siya nagpakasal kay Angie? Ito ay alinman dahil sa totoong pag-ibig o dahil napilitan siya. Sa pagitan ng dalawang mga sitwasyon, ang huli ay mas nakakumbinsi. Tumahimik si Floyd at pinag-isipan sandali. Narinig ko na ikaw at si Eric ay may isang awkward na relasyon. Panatilihin ang iyong distansya para sa ngayon at huwag mag-imbita ng problema sa iyong sarili. Tumanggo si Nicole. Iyon din ang dahilan kung bakit iginagalang niya si Angie mula sa malayo. Pagkatapos ng hapunan, ibinalik ni Clayton si Lil Michael. Nanatili si Nicole sa mansyon, at natulog si Floyd pagkaraan ng ilang sandali. Matapos ang isang gabi ng paghuhugas at pag-on, may masamang pakiramdam si Nicole, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. Ang kinahinatnan ng kanyang hindi pagkakatulog ay bumangon siya ng huli. Huli pa siya sa trabaho. Nagmaneho si Nicole sa opisina bago siya makakain. Sinubukan ni Yvette na makakuha ng isang pagkakataon upang mag-host ng isang bachelor party bago ang kanyang kasal. Ang partido ay nasa name ng kawang gawa. Hindi niya nais na isa publiko ang kanyang katayuan sa kasal. Inisip ni Nicole na ito ay isang partido ng small, ngunit hindi ito inaasahang malaki. Hindi bababa sa higit sa kalahati ng mataas na lipunan ng mga kababaihan sa bilog ay dumating, at ang karamihan sa iba pang kalahati ay ang mga tao na hindi nagustuhan ni Yvette. Si Clayton ay may isang bagay na hawakan at dumating ng kaunting huli, ngunit si Yvette ay hindi masyadong nagmamalasakit doon. Kumain si Nicole ng ilang merienda at umupo sa gilid. Maraming tao ang nagtipon doon. Sa mga okasyong tulad nito, siya ay palaging ang focus. Hindi siya maaaring magtago. Miss Stanton, maaari mo bang ipasa ang ilang karanasan? Sinabi ng aking pamilya na tamad ako at hindi makakatulong sa kumpanya. Ano ang magagawa ko? Miss Stanton, binuksan ko kamakailan ang isang bagong studio ng disenyo. Gusto mo bang suriin ito? Miss Stanton, mayroong isang malaking palabas sa Europa sa loob ng ilang araw. Gusto mo bang pumunta? Ngumiti si Nicole at nakitungo sa kanila pagdating nila. Ito ay mas madali kaysa sa pakikitungo sa mga negosyante sa industriya. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang talagang nagnanais ng anuman sa kanya. Ang pagpapanatili ng isang maayos na mababaw na relasyon ay ang pinakamalaking papel para sa mga batang kababaihan. Naglakad si Clayton sa isang mamahaling at maayos na suit. Ang kanyang bilis ay matatag, at ang kanyang katamtaman at nakalaan na hitsura ay agad na nakakaakit ng pansin ng maraming tao. Tumanggo siya ng bahagya habang ang kanyang kamay ay malumanay na nakarating sa balikat ni Nicole. Ang kahulugan nito ay natural na nagsalita para sa kanyang sarili. Paumanhin sa kaguluhan. Huli na ako. Ang mga huling salita ay sinabi kay Nicole. Ang mga mata ni Nicole ay naiilawan habang tumatawa siya, hindi ka huli. Hindi pa ito opisyal na nagsimula. Mr. Sloan, narinig ko na inilipat mo ang iyong negosyo sa Medianya at pinaplano mong mamuhunan sa ilang mga lugar. Nais ng aking ama na kausapin ka. Ang isang kabataang babae na isang mabuting tagapagsalita ay hindi nagpakawala sa pagkakataong ito upang makipagkaibigan kay Clayton at mabilis na binuksan ang kanyang bibig upang pigilan siya. Tulad ng malapit na niyang ipakilala ang kanyang sarili, ngumiti si Clayton at tumanggo. Sige, tiyak na magkaroon ako ng magandang pag-uusap kapag nakuha natin ang pagkakataon sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, tumingin siya kay Nicole at nagsalita sa isang mas malambot na tono. Hindi mo ba sinabi sa akin na magdala ng isang regalo para kay Miss Quimby? Gusto mo bang dumaan muna? Tumanggo si Nicole. Siyempre, umalis na tayo. Ibinaba lamang niya ang baso ng alak, tumayo, kumaway sa lahat, at naglakad palayo kasama si Clayton. Ang pangkat ng mga kababaihan sa likuran ay naiinggit. Sa tuwing magpapakita si Nicole, mababawasan tayo sa pagsuporta sa mga karakter kung kailan magiging isang matandang dalaga ang batang ito. Tingnan kung paano siya pinapaboran. Siya ay isang prinsesa at isang pangulo din. Ano ang inihahambing sa atin? Ang punto ay mayroon siyang isang mahusay na buhay. Una, mahal siya ni Eric hanggang sa kamatayan,
At ngayon, mayroon din siyang walang humpay na debosyon ni Clayton. Paano natin makukuha ang swerte niya? Kabanata 15:14. Hindi interesado. Nang kinuha ni na Clayton at Nicole ang regalo, ang mga mata ni Yvette ay lumawak ng may kagalakan. Hawak niya ang maliit na kahon ng regalo at nais na mag-jump up at halikan si Nicole. OMG! Pinangarap kong makuha ito noong ako ay 18. Nicole, totoo na kailangan kong umasa sa aking pinakamatalik na kaibigan upang makamit ang aking mga pangarap. Ano ang paggamit ng umaasa sa aking sarili? Nais ni Yvette na itago ang kanyang mga paa sa tuwa. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag habang tinitigan niya ang malaking kulay rosas na brilyante sa kahon. Hindi tulad ng sa ligtas ni Nicole, ang isang ito ay mula sa Chile at naging isang mahalagang bagay na item ng royal family. Tumagal ng maraming oras at mga kontak upang makuha ito. Gayunpaman, hinalinhan si Nicole nang makita si Yvette na napakasaya. Ito ang personal na regalo. Ang aking ama at mga kapatid din ay naghanda ng maraming mga regalo sa kasal para sa iyo, kaya huwag kang magpigil. Ang aming minamahal na kasal ni Miss Quimby ay dapat maging grand. Si Yvette ay lahat ng ngiti at nagpunta upang yakapin siya. Nikki baby, hayaan mo akong pakasalan ka. Sa tabi nila, walang tigil si Clayton at sinira ang kanyang nasa sabik na kalagayan. Miss Quimby, mangyaring panoorin ang iyong sarili. Sapat na, ang taong nakakakilala kay Yvette ay ang kanyang matalik na kaibigan. Tinapik ni Nicole ang kanyang balikat at naiinis na pride siya. Kailangan mong pasalamatan si Clayton. Kung hindi para sa kanya, ako ay niloloko ka ng iba pang mga rosas na diamante. Salamat sa kanya na nakuha namin ito. Tumingin si Yvette kay Clayton at laki ng ngiti. Iyon din dahil sa iyo. Otherwise, bakit ilalagay ni Ginoong Sloan ang labis na pag-iisip dito? Sinabi ni Clayton, totoo iyon. Ang tatlo ay tumingin sa isa't isa at tumawa. Inalis ni Yvette ang mga bagay at bumantong hininga. Sa hinaharap, ako ay isang swelduhan lamang, kaya hindi na ako mag-squander ng pera. Kailangan kong samantalahin ang kasal na ito upang makatipid ng mas maraming pera. Alam ni Nicole ang tungkol sa mga gawain ni na Yvette at Lance at hindi na nagtanong. Ang mga ilaw ay sumabog, at mayroong isang pakiramdam ng indulging sa luho. Kinaladkad ni Yvette si Nicole sa gilid at tahimik na sumandal. Alam mo ba? Huwag kang magulat mamaya. Darating din ang kasintahan ni Eric. Humugat ang labi ni Nicole. Medyo nagulat talaga siya. Upang maging matapat, ang bilog na ito ay angkop lamang para sa mga batang kababaihan na nagpapasaya sa luho. Ang anak na babae ng isang dealer ng armas tulad ni Angie ay hindi umaangkop. Si Yvette ay nagbulong, hindi ko siya inanyayahan, ngunit hinailan niya ang maraming mga string mula sa pagtatanong sa maraming tao. Narinig ko na nais niyang makapasok sa bilog na ito upang matulungan si Eric. Talagang nahuhumaling siya. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Huwag pag-usapan ang tungkol sa kanya. Mayroon bang anumang kawili-wili sa auction ng charity sa loob ng ilang minuto? Sinabi ni Yvette, lahat ito ay mga kosmetikong bagay at walang mabuti. Ito ay para lamang punan ang mga numero. Lahat ay bibilhin lamang ito sa paggalang. Hindi ko nais na maging isang paggastos, ngunit kinuha ko ang isa sa mga kwintas ni Ina upang suportahan ang eksena. Ngumiti si Nicole. Makalipas ang ilang sandali, pinainit ang eksena. Mula pa nang inilipat ni Clayton ang kanyang negosyo sa Mediania, hindi mabilang na mga tao ang nais na makipagtulungan sa kanya. Ang kabisera ng Wall Street sa likuran niya ay hindi maaabot ng maraming tao. Bukod dito, ang Sloan Corporation ay nasa kanyang mga kamay. Si Clayton ay malinaw na isang malakas na figure sa ganitong uri ng okasyon, ngunit ayaw ni Clayton na makihalubilo dito. Tumayo siya sa tabi ni Nicole, ayaw makipag-usap kaya nakaupo mag-isa sa kanyang upuan, na pinapayagan ang mga tao na magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Nagsimula ang auction. Sa una, kagalang-galang ang pagbid. Kung ito ay mga mamahaling item o koleksyon, hindi ito labis na galit. Inisip ng lahat na sa pagtatapos ng araw, may darating na pasulong upang itulak ang presyo, pagbili ng buong pulutong sa kakanyahan. Napakahirap na hindi maakit ang pansin ng lahat. Sa pagtatapos, maliban sa mamimili na iyon, ang iba ay karaniwang tumigil sa pagtaas ng kanilang mga bid at mas nakakausisa tungkol sa tao. Sige,
Pasalamatan natin ang ganitong ginang na ginang sa pagpapadala ng init sa mga bata sa mga bundok. Siya ang kasintahan ng Pangulo ng Ferguson Corporation, Miss Angie. Kabanata 15:15. Walang reaksyon. Lahat ay nasa isang kaguluhan, lalo na nang marinig nila ang mga salitang Ferguson Corporation. Ang ilang mga tao ay tumingin kay Angie sa direksyon na itinuro ng host. Ang iba ay tumalikod at tumingin kay Nicole. Si Nicole ay talagang hindi nagsalita at maaari lamang umupo doon ng mahinahon at magpanggap na magulat. Ano ang isang pangkat ng mga dramatista? Sa tabi ni Nicole, malumanay na hinawakan ni Clayton ang kanyang kamay at nagsalita sa isang mababang at malambing na tinig. Huwag bumili ng kahit ano. Dadalhin kita sa mall mamaya. Ang mood ni Nicole ay agad na naging mas mahusay. Nakakapagod yan. Ipadala lamang ito ng diretsyo sa bahay. Sinabi ni Clayton, mabuti ang tunog. Gayunpaman, ang kanilang sinasadyang kamangmangan ay hindi nangangahulugang ang isang tiyak na tao ay magpapanggap din na parang wala silang relasyon. Sa wakas ay isinuko ni Angie ang landas ng paggaya kay Nicole. Nakasuot siya ng isang madilim na suit na kabilang sa kanyang sariling estilo at mukhang cool. Tulad nito, siya ay lumitaw na mas matapang, nakalulugod sa mata, at nakikilala. Ang resulta ng kanyang pagkahagis ng pera upang mabili ang lugar ay nakakaakit din ng maraming mga kababaihan upang sundin ang suit. Bukod dito, sa kanyang pagkakakilanlan bilang kasintahan ni Eric, maraming mga tao sa paligid na nais magtanong sa kanya tungkol dito. Walang sinisiyasat kung bakit hindi dumating si Eric mismo. Hindi siya ang uri ng tao na dumalo sa ganitong uri ng okasyon. Tumayo roon si Angie sa tabi ng katulong ni Eric na si Mitchell. Tumahimik si Mitchell at kumilos bilang isang bodyguard. Ang mga mata ni Angie ay umaapaw sa smugness at pagmamataas habang tinitingnan niya ang mga tao sa paligid niya. Lahat kayo ay hindi pamilyar sa akin, ngunit makikilala natin ang bawat isa sa lalong madaling panahon. Pupunta ako rito ng madalas pagkatapos pakasalan si Eric, kaya maraming mga pagkakataon upang matugunan. Miss Angie, anong uri ng negosyo ka? Ikaw at si Ginoong Ferguson ay mukhang isang perpektong tugma. Ginagawa ka para sa bawat isa. Sa gilid, tahimik si Mitchell nang walang reaksyon. Orihinal na, ang lahat ay nag-isip tungkol sa mahiwagang pagkakakilanlan ni Angie. Maraming mga pagdududa tungkol sa kanilang pakikipag-ugnayan. Hindi nila malaman ang background ni Angie, kaya hindi nila masimulan. Gayunpaman, dahil ang katulong ni Eric ay narito ngayon, nangangahulugan ito na nakatayo siya para sa kanya, di ba? Kaya, sila ay ginhawa at sumali sa saya na may kumpiyansa. Ngumiti si Angie. Ang aking pamilya ay nasa negosyo ng baril at pinaplano na palawakin ang merkado dito. Sinuri ko ang media niya. Napakakaunting mga dealer ng armas na may malalim na ugat tulad ng aking pamilya. Magtatayo ako ng isang R&D center dito at palawakin ito sa buong bansa. Kung kailangan mo ng mga armas, lumapit lamang sa akin at bibigyan kita ng isang espesyal na diskwento. Ang mga kababaihan ay huminto at tumingin sa bawat isa, pansamantalang hindi nagsasalita. Tila walang posibilidad na makipagtulungan sa kanyang negosyo. Isang espesyal na diskwento. Ano ang punto? Nais ni Angie na makakuha ng isang foothold dito, ngunit hindi lamang siya maaaring umasa kay Eric. Kailangan din niyang umasa sa sarili. Ang pagbebenta ng mga sandata ay ang kanyang pagtawag, kaya madali niyang nahanap ang kanyang paraan. Sino ang hindi nais ng isang bagay na ligtas? Hindi naisip ni Angie ang mga nakagulat na mukha ng lahat, ngunit nakita niya ang dalawang pamilyar na kakilala. Naglakad siya gamit ang isang ngiti. Mr. Sloan, dapat tayong makipagtulungan kung may pagkakataon. Hindi ka ba laging naghahanap ng isang direksyon ng pamumuhunan? Sa gilid, natural na narinig ni Nicole ang mga nakabold na salita ni Angie. Naisip niya kung ang babaeng ito ay talagang walang alam o simple lamang. Ang mga labi ni Clayton ay umiikot, at ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Paumanhin. Ang pagbebenta ng mga sandata ay wala sa saklaw ng aking pamumuhunan. Angie ruffled ang kanyang buhok ay ikinalulungkot. Napakahusay pagkatapos. Anong awa? Pagkatapos, tumingin siya kay Nicole. Kumusta naman kayo, Miss Stanton? Interesado ka ba? Ngumiti si Nicole. Hindi. Sinabi ni Angie, boring. Ibinalik niya ang paksa kay Nicole.
Inaasahan ko na dadalo ka sa aking kasal kasama si Eric, ngunit si Eric ay may sariling mga alalahanin at maaaring makaramdam ng isang maliit na awkward, kaya inaasahan kong hindi mo iniisip. Ngumiti si Nicole, hindi nagreaksyon ng malaki dito. Syempre hindi. Naiintindihan ko. Kabanata 15-16. Magandang ideya iyon. Nagpakita si Angie kung paano ang pag-ibig niya kay Eric ay mas solid kaysa sa ginto bago tiningnan ang tahimik na Mitchell sa likuran niya. Mitchell, mangyaring hilingin kay Eric na sundiin ako. Pagod na ako. Si Mitchell expressionless ay umatras sa gilid upang tumawag sa telepono. Nagpalitan ng sulyap sina Nicole at Clayton. Noon lang, dumating si Yvette upang kumusta at hinayla si Nicole. Medyo nag-aalala pa rin si Nicole tungkol kay Clayton, na nakatayo pa rin doon. Sinabi ni Yvette, natatakot ka bang kakainin niya siya? Ang target ng babaeng iyon ay hindi Clayton. Totoo iyon. Napabuntong hininga si Nicole. Si Yvette ay nagsalita ng may ngiti. Ang mga taong iyon ay orihinal na nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ng kasintahan ni Eric. Pagkatapos nito, walang magtanong muli. Ha ha ha. Kinurot din ni Nicole ang labi. Para sa ilang kadahilanan, natagpuan niya itong nakakatawa. Ito ay tulad ng isang sensitibong salita, ngunit sinabi ni Angie na parang nagbebenta siya ng mga laruan. Si Clayton ay nagsabi ng ilang mga salita at nais na umalis, ngunit biglang pinigilan siya ni Angie. Ginoong Sloan, pagmasdan si Nicole. Huwag hayaang lumabas siya at magdulot ng problema kapag nakikibahagi ako. Bahagyang sumimangot si Clayton. Siyempre, nais ko sa iyo ang isang masayang pakikipag-ugnayan. Ngumiti si Angie. Ginoong Sloan, ayaw mo bang malaman kung paano ako nagpatuloy ng maayos? Nang hindi siya hinihintay na tumanggi siya, nagsalita siya. Tinadtad ko ang isa sa mga binti ni Charles. Talagang natakot si Eric at sumang-ayon sa pakikipag-ugnayan ng masunurin. Plano kong palawakin ang bahagi ng aming kapangyarihan sa Silangang Asya dito, kaya hindi madaling masira ni Eric ang kasal. Patay na siya sa akin. Sa palagay mo ay mabuti ang aking pamamaraan. Si Clayton ay tahimik ng higit sa kalahating minuto at walang reaksyon. Sa huli, pinakawalan niya ang isang ilaw na pagtawa. Magandang ideya ito. Ngumiti si Angie sa kasiyahan nang makita ang kanyang pag-aproba. Gusto kong makipag-usap sa mga matalinong tao na katulad mo. Kapag ikakasal ka kay Nicole, tiyak na magpapadala ako sa iyo ng isang malaking regalo. Wala nang sinabi si Clayton at umikot upang maghanap ang figure ni Nicole. Ang hanggal na babaeng iyon. Si Angie ay karaniwang naibenta ni Eric, gayunpaman ay tinutulungan pa rin siya na magbilang ng pera. Paano naniniwala si Clayton na ang gayong babae ay magbabante kay Eric? Nagpaalam si Nicole kay Yvette at lumabas sa labas upang makakuha ng hininga. Ito ay nadama ng mas mahusay kaysa sa silid sa loob, na kung saan ay halo-halong may gulo ng mga pabango ng pabango. Sa hindi inaasahan, nang lumabas siya, nakakita siya ng isang matangkad na anino na nakatayo sa pintuan. Tumayo roon ang lalaki, at ang kanyang tingin ay nagliliyab habang nakikita rin siya. Medyo raspy ang boses niya. Nicole. Hindi niya pinamamahala ang itago ang malamig na nakasimangot sa pagitan ng kanyang mga mata. Tumahimik si Nicole at tumanggo na parang walang nangyari, nagbabalak na lumibot sa kanya. Si Eric ay hindi gumawa ng iba pang pagkilos at sinabi lamang ng isang pangungusap. Sabihin kay Clayton na huwag magkaroon ng anumang mga ideya tungkol kay Angie. Kung hindi, papatayin ko rin siya. May isang siksik na panginginig sa mga salitang iyon. Hindi naintindihan ni Nicole at nais na humingi ng paglilinaw, ngunit itinulak na ni Eric ang bukas na pinto at lumakad. Hindi siya sinundan. Di nagtagal, lumabas si Clayton. Hinawakan niya ang kanyang Amerikana, at ang kanyang mga mata ay mainit-init. Tayo na. Medyo malamig sa labas. Tumanggo si Nicole at sumakay sa kotse. Nang tumingin siya sa patagilid sa kanya, nangyari rin siya sa pagtingin sa kanya. Parang nahuli niya at pursed ang kanyang mga labi. Mayroon ka bang sasabihin? Tumanggo si Nicole. Hindi ka nakagawa ng anumang pakikitungo kay Angie, di ba? Ang kahulugan sa mga salita ni Eric ngayon ay malinaw na nangangahulugang na magkilala sina Clayton at Angie ay may isang pribadong koneksyon. Gayunpaman, bakit mayroon silang koneksyon? Hindi naintindihan ni Nicole. Ito ay tulad ng isang hamog na makapal na tinakpan ang kanyang paningin upang hindi siya makakita ng anuman.
Hindi niya nais na mag-isip o mag-alinlangan kay Clayton, kaya diretso siyang nagtanong. Tumahimik sandali si Clayton. Ang kanyang tingin ay nagdilim sa isang iglap. Wala. First ni Nicole ang labi. Hinailan niya ang kanyang kamay mula kay Clayton, at ang kanyang ekspresyon ay naging glum. Malinaw niyang nakita ang isang bakas ng nerbiyos sa mga mata ni Clayton. Nagsisinungaling siya. Kabanata 15-17. Maikling Cold War. Nadama ni Clayton na may mali kay Nicole sa isang iglap. Huminga siya ng malalim. Babe. Ginambala siya ni Nicole at tiningnan ang driver sa harap. Huminto. Ang driver ay kay Clayton. Nagatubili siya, hindi alam kung ano ang gagawin. Malinaw na walang mali pagdating nila rito. Paano ito biglang nagbago? Nang makita ni Nicole na ang driver ay walang balak na tumigil, sinubukan niyang buksan ang pintuan. Nagbago ang mukha ni Clayton, at agad niyang pinigilan ang kanyang kamay. Nicole. May pagkabalisa sa kanyang tono. Tumingin siya sa driver. Itigil ang kotse. Dahan-daang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada, at lumabas si Nicole nang hindi nagsabi ng isang salita. Hindi niya alam kung ano ang galit niya, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ito dahil kina Eric at Angie, ngunit dahil kasangkot din si Clayton sa bagay na ito. Hindi siya pinaghihinalaan si Nicole, ngunit itinago niya ito ng maayos. Si Clayton ay natural na hindi hinayaan na umalis si Nicole ng ganoon at humabol sa kanya, na nakatayo sa harap niya. Maghintay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Natatakot talaga siya. Natakot siya na titingnan ni Nicole siya na may mga walang malasakit na mata. Ito ay tulad ng hindi niya siya kilala. Huminga siya ng malalim at masasabi lamang sa kanya kung ano ang sinabi niya kay Angie ng pribado. Hindi ko nais na saktan ang sinuman. Inaasahan ko lang na hindi susubukan ni Angie ang anumang bagay sa iyo, at hindi ko nais na siya ay makikipag-ugnay sa iyo na makipag-ugnay kay Eric, kaya't binigyan ko siya ng ilang mga ideya para sa kanya na makuha si Eric. Nang makita ni Clayton si Nicole na nakatayo doon ng stoically, nalilito siya at nagpanik. Nicole, huwag mo akong bigyan ng tahimik na pagtrato. Kung galit ka, maaari mo akong pisilin at sirain ako sa lahat ng gusto mo. Kapag sinabi ng isang banayad na tao ang gayong mapagpakumbabang mga salita, talagang nakakaawa ito. First ni Nicole ang kanyang mga labi habang ang kanyang puso ay lumaktawas pagtibok. Kung iyon lang, wala talagang magagalit. Tumingin siya sa kanya ng isang malalim na tingin. Alam mo ba kung ano ang pagkakamali mo? Oo. Malakas na nagsalita si Clayton. Nakakulong ang labi ni Nicole. Ano ito? Nagatubiling si Clayton ng ilang segundo bago magsalita. Dapat ay sinabi ko sa iyo mula sa simula. Ngumiti si Nicole. Hindi ako interesado na malaman iyon. Ang iyong pinakamalaking pagkakamali ay nagsinungaling ka sa akin nang tinanong kita ngayon. Babe, mali ako. Hindi ako maglakas loob na gawin itong muli, ipinangako ko. Tiningnan siya ni Clayton na may taos-pusong mga mata. Ang tense sa kanyang mara ay mukhang gusto niyang dalhin siya. Si Nicole ay talagang walang kapangyarihan laban sa titig na iyon. Siya ang pinakamahusay sa paggamit ng trick na ito laban sa kanya. Nang makita ni Clayton ang kanyang pag-uugali na lumambot, humakbang siya at niyakap siya. Ang kanyang mga aksyon ay labis na banayad. Nicole, ginawa ko ito ng ganap na naiinggit. Inaamin ko ang aking pagiging makasarili, ngunit kung pinapagana kita dahil sa bagay na ito, pasensya na. Ang kanyang tono ay mababa at raspy, tulad ng isang wisp ng fog sa kadiliman. Tumahimik si Nicole at ibinalot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, nagbubuntong hininga. Kalimutan mo na. Patawarin kita sa oras na ito. Inilagay ni Clayton ang puwersa sa kanyang mga kamay at mahigpit na hinawakan siya. Ang kanyang init ay agad na nakapaloob sa kanya. Ngumiti si Nicole. Aba, bumalik tayo. Tumanggaw si Clayton, at nagdilim ang kanyang tingin, sa apartment. Alam niya sa isang sulyap kung ano siya. Nicole chuckled. Sa mansion. Naghihintay ang aking ama na maghapunan ako. Kinuha niya ang kanyang telepono sa harap niya upang ipakita na hindi siya nagsisinungaling. Ang ilaw sa mga mata ni Clayton ay lumabo. Bumantong hininga siya at ayaw ngunit napilitan na bitawan. Kung nagustuhan ako ni Uncle Floyd hanggat gusto niya si Michael. Sa ganoong paraan, maaari akong manirahan sa iyong bahay. May nakakagulat na ilang mga pahiwatig ng coquettishness sa mga salitang iyon. Ngumiti si Nicole.
Kung gayon kailangan mong magtrabaho ng husto. Ibinalik siya ni Clayton sa mansyon at pinapanood siyang pumasok bago siya mabagal na nagbuntong hininga. Halos mawala siya sa kanya. Kabanata 15:18. Isang bitag. Sa kabutihang palad, ang pakikitungo ni Clayton kay Angie ay hindi malalim. Ang babaeng iyon ay halos nakakasama sa kanya. Matapos ang pangyayaring ito, halos alam ng lahat na ang kasintahan ni Eric ay isang kamangha-manghang tao. Gayunpaman, kahit na siya ay mahusay, hindi sila naglakas loob na hawakan siya. Hindi rin nila alam na halikan siya. Pagkatapos ng lahat, kung hindi sila maingat, madali silang magtatapos sa pagpatay sa kanilang sarili. Bago ang pakikipag-ugnay, nagmamadali si Angie na palawakin ang kanyang mga puwersa sa Atlanta. Patuloy siyang dumalo sa iba't ibang mga pangunahing pagtitipon ng tanyag na tao, at tila hinayaan siyang gawin ni Eric na nalulugod. Wala siyang pakialam, hindi nagtanong, at hindi siya napigilan. Nagpadala lamang siya ng isang tao upang sundan siya, kaya walang makakakita sa gusto niya. Ferguson Corporation. Naghang na lang ni Eric ang telepono nang may kumatok sa pintuan at pumasok. Panting si Keith habang nakaupo siya sa tapat ni Eric na may isang smug na hitsura, hinuhubaran ang dokumento sa kanyang kamay sa mesa. Ferg, kailangan mong pasalamatan ako sa oras na ito. Alam mo ba kung magkano ang pagsisikap na napasa ko upang makuha ang bagay na ito? Si Eric ay mahina ang paghok sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay malabo at matalim. Nag-iwan ako ng isang vilya sa daungan para sa iyo. Hindi mo ba sinabi na buntis si Livia at nais na pumunta doon upang itaas ang sanggol? Natigilan si Keith. Ang lugar na iyon ay ganap na binili bago ito natapos kahit na ang konstruksyon, kaya kahit na ang isang tulad niya ay hindi namamahala upang makakuha ng isang lugar. Si Eric marahil ay nagsagawa ng maraming pagsisikap upang makuha ito. Hindi niya inaasahan ang gayong kabutihang loob. Ferg. Si Keith ay hindi kapani-paniwalang naantig. Bagaman kasama niya si Livia, karamihan ay dahil sa bata. Ang pamumuhay sa kanilang nakaraang bahay ay palaging nagpapaisip sa kanya tungkol sa masamang nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit nais ni Keith na lumipat, ngunit hindi siya nagustuhan sa mga ordinaryong lugar at hindi nakuha ang lugar na gusto niya. Ang mapagbigay na move ni Eric ay nakatulong sa kanya na malutas ang isang malaking problema. Si Eric ay naiinis sa emosyonal na tugon na iyon. Bumaba sa negosyo. Agad na naging seryoso si Keith. Huwag kang mag-alala. Hinayaan mong palawakin ni Angie ang kanyang negosyo. Sa isang banda, inayos mo para sa mga katulong na tulungan siya, at pinayagan mo rin siya at lumabas sa mga nauugnay na kagawaran para sa kontrol ng kalidad, na hayaan siyang mag-isip na ang mga bagay ay maayos. Sinimulan na niyang makipag-ugnay sa kanyang mga tao sa East Asia. Ang mga tao sa panig na iyon ay handgal din na iniisip na mayroong isang malaking taba na piraso ng karne na naghihintay para sa kanila dito. Ang mga mata ni Eric ay nagdilim ng ilang sandali. Walang kilusan mula sa kanyang ama. Seryoso si Keith. Wala pa, ngunit ang mga tao na nakikipag-ugnay kay Angie ay hindi mabibigo na sabihin na ang dealer ng armas na si Caleb. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging ayang ang mga baril na negosyo dito para sa isang mahabang time. Wala lang siyang sapat na koneksyon para sa ngayon. Kung magpakasal ka sa kanyang anak na babae, kukunin niya ang mga koneksyon na kailangan niya. Sa palagay ko ay hindi siya makarating upang mapigilan ito, at maaaring mapadali niya ang iyong kasal. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata. Ang kapaligiran sa opisina ay madilim. Hamukay sa linya na ito. Kung darating si Caleb, hindi niya mabibigo na dalhin ang aking ama. Pagdating ng oras na iyon, walang maaaring umalis. Nagkaroon ng isang nakakatakot na panginginig sa kanyang tono. Tumango si Keith. Huwag kang mag-alala, pinagmamasdan ko ang para sa iyo. Si Uncle Charles. Magiging maayos siya. Ang nais niyang sabihin ay sapat na mabuti na buhay pa rin si Charles. Pagkatapos ng lahat, si Angie ay isang psycho. Upang pilitin si Eric sa pag-aasawa, si Angie ay talagang nang-ahas na i-chop ang isa sa mga binti ni Charles. Kung hindi para sa pagsubok ng DNA na nagpapatunay na ang naputol na paa ay mula kay Charles, hindi ito sumang-ayon si Eric. Bagaman may kaunting paggalaw sa loob ng bahay, ang bagay ay kumalat sa dayuhang manggugulo. Kailangang iligtas siya ni Eric. Banta siya at hinimok ng isang babae. Sino ang pinilit dito?
Ang noo ni Eric ay nakaumbok sa mga ugat habang pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Pinakawalan lamang niya ang isang mapurol na tunog mula sa kanyang lalamunan. Nang makita na wala siyang balak na ipagpatuloy ang chat, tumayo si Keith at umalis. Hindi pa nakita ni Keith si Eric na kumikilos sa loob ng mahabang panahon. Malabo, nakaramdam siya ng ilang pag-asa. Kabanata 15:19. Bago ang pakikipag-ugnayan. Si Angie ay nakakabit ng malaking kahalagahan sa pakikipag-ugnayan. Parehong ang proseso at damit ay maingat na napili. Ang mga tao ni Eric ay labis na nagtutulungan. Ayaw ni Eric na lumahok sa proseso ng pagsubok sa mga damit ng kasal, ngunit si Angie ay labis na seryoso at may tumawag kay Eric na lumapit at makita. Sa shopping mall na ito, mahirap na gumawa ng appointment sa tindahan ng pangkasal na ito. Gayunpaman, kay Angie, hindi mahirap pangalanan ay drop si Eric. Sino ang hindi magpapakita ng paggalang sa pamilyang Ferguson? Sa hindi inaasahan, nang pumunta sila doon, nakita nila ang mga hindi inaasahang tao. Si Nicole ay kasama ni Yvette upang subukan ang kanyang damit sa kasal. Ang isang Yvette na suot ay naipadala lamang mula sa Pransya. Nabook ito ng maaga, kaya't naglaan siya ng oras upang hanapin si Nicole upang subukan ang damit. Maaari itong sabihin na ang isa lamang sa uri nito. Tinanggap ng dadalo sina Angie at Eric at magalang na yumuko. Kung kailangan mo ng anuman, mangyaring tawagan kami upang maglingkod sa iyo. Tumingin si Angie kay Nicole na nakaupo sa sofa, at pagkatapos ay kay Yvette, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumangala siya kay Eric at lihim na pinagsisihan ito sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, walang gaanong pagbabago sa kanyang pagpapahayag. Umupo siya sa malayo, na parang hindi niya nakita si Nicole. Ngumiti si Angie. Naglakad siya upang tumingin sa damit ng kasal ni Yvette at hinangaan ito. Maganda ang damit na ito. Gusto ko rin ito. Ang dadalo ay parang siya ay inilagay sa lugar. Ngumiti si Yvette. Mayroon akong pasadyang maid na ito. Kailangan itong may book ng 3 buwan ng maaga at ito lamang ang uri nito. Hindi mo ito mabibili. Bahagyang nagbago ang mukha ni Angie. Tumayo si Nicole, huminto kay Yvette mula sa pagpapatuloy na pukawin si Angie, at ngumiti. Ang Yvette's wedding dress ay dinisenyo sa pamamagitan ng pagsasama sa kanya at pangalan ng kanyang asawa, kaya natatangi ito. Kung isusuot mo ito, magiging tulad ng pagsusuot ng pangalan ni Yvette upang makakuha ng married. Ang tingin ni Angie ay lumuwag at tumanggo siya. Pagkatapos kalimutan ito, naglakad siya papunta kay Eric. Ipasadiya din natin ang isa. Nais ni Angie na magkaroon ng kung ano ang mayroon. Tumangala si Eric. Ang kanyang mga mata ay nasaktan ng isang ginaw, ngunit ang kanyang tinig ay partikular na pinigilan. Oo naman, pagkatapos ay ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan sa loob ng 3 buwan. Ilang sandali ang mga mata ni Angie. Kalimutan ito. Ang pakikipag-ugnayan ay mas mahalaga kaysa sa damit. Sina Nicole at Yvette ay sumulyap sa bawat isa at nanatiling tahimik. Si Yvette ay orihinal na nais ang customized model na ito at dumating lamang dito upang makita kung angkop ito dahil ito ay, hindi na kailangang magpatuloy. Pumasok siya at nagbalik sa kanyang mga ordinaryong damit bago lumabas. Mayroong ilang mga detalye na kailangang mapabuti ng kaunti. Hinayla ni Yvette si Nicole, at umalis sila nang hindi man lang nakatingin kay Eric. Hindi rin kinuha ni Eric ang inisyatibo upang batiin sila. Ito ay tulad ng nakakakita ng isang estranghero. Nang umalis siya at ang hangin ng chime ng pintuan ay tumunog, ang mga ugat ay bahagyang nakataas sa likuran ng kamay ni Eric. Sinubukan ni Angie sa damit na pangkasal at lumabas, maligaya na nagdadala ng palda upang makatanggap ng papuri mula sa iba. Eric, tingnan. Maganda ba ang hitsura ko? Gusto kong maging pinakamagandang ikakasal. Si Eric ay walang malasakit. Ang kanyang mga mata ay hindi nakarating sa katawan ni Angie. Hindi rin nag-isip si Angie. Nagpunta siya at umupo sa kanyang kandanggan, sinasadyang ibalot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at nagsasalita ng isang ngiti. Tingnan mo, nakalimutan mo na ang tungkol sa kanya. Magagawa mo ito. Hanggat hindi mo siya tinitingnan, hindi ko siya hahawakan. Isang bakas ng lamig ang sumabog sa mga mata ni Eric, at mabangis na itinulak siya sa kanya. Ito ay tulad ng pagpigil sa kanyang sarili na nakakasakit. Subukan mo ito sa iyong sarili. Mayroon akong trabaho na dapat gawin.
Ang kanyang tono ay nagyayelo habang itinuwid niya ang kanyang damit at itinaas ang kanyang mga paa upang umalis. Ang mga sulok ng bibig ni Angie ay umikot. Hindi ba dadalo ang iyong mga kamag-anak sa kasal? Gusto mo bang kunin ang iyong mga matatanda at kapatid na babae mula sa ibang bansa? Kabanata 15:20. Inabandona. Biglang tumahimik si Eric at lumingon sa likod, tinitigan si Angie. Piliin ang mga ito upang maaari akong banta sa iyo. Angie, kung maglakas loob kang mag-isip tungkol sa paggawa ng anuman sa kanila, hindi ko iniisip ang paggamit ng iyong buhay upang mabayaran si Charles. Isang flash ng maputlang pagkabigla ang sumabog sa mga mata ni Angie. Ito ay hindi hanggang sa sinampal ni Eric ang pintuan at kaliwa ay ginawa ang hindi likas na bagay sa mukha ni Angie na unti-unting kumupas. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa niya, palaging makakakuha ng maling ideya si Eric. Kalimutan mo na. Ilalabas niya si Charles nang magpakasal sila. Sa oras na iyon, maiintindihan ni Eric ang kanyang katapatan. Matapos umalis sina Nicole at Yvette, nagpunta sila sa isang kafe para sa ilang kape at nagbuntong hininga. Nagpadala ng mensahe si Yvette kay Lance bago tumingin kay Nicole sa harap niya, sobrang kalmado. Bakit hindi mo lang ako hinayaan? Sinasabi lang na nagalit ito sa kanya. Sino ang nangahas na mag-isip tungkol sa mga bagay ni Yvette? Sumimangot si Nicole at tumingin sa kanya. Hindi tulad ng hindi mo alam ang background ni Angie. Huwag maging sanhi ng problema at isave ang iyong sarili ng abala. Hindi ako natatakot sa kanya. Si Yvette ay ngumiti ng walang takot. Dapat bulag si Eric upang kumuha ng isang magarbong sa taong iyon. Bakit ako dapat matakot? Tumingin si Nicole sa kanyang tame time. Miss Quimby, huwag isipin na ang mga dayuhang bansa ay mapayapa tulad ng Medianya. Nakapunta ka sa gitnang Asya bilang isang turista, ngunit ang gitnang Asya na pinananatili niya ay napunit ang digmaan. Talagang walang kapangyarihan kung susubukan niyang gumawa ng isang hakbang laban sa iyo. Natigilan si Yvette at kumurap. Ang kanyang boses ay hindi sinasadya na hamina. Hindi mo na kailangang palawakin ang marami. Umiling-iling si Nicole sa kanyang ulo. Lagi niyang maaalala ang kaguluhan sa mga lansangan ng Europa. Naalala niya ang mga brushes na may kamatayan tulad nito kahapon. Ang seremonya ng pakikipag-ugnay nina Eric at Angie ay medyo mababa ang profile. Walang nakakaalam kung ito ay dahil sa utos ni Eric, ngunit kahit na ang media ay hindi na-notify. Ang mga kasosyo sa industriya ay hindi inanyayahan sa isang mabagsik na paraan, at ilang mga tao lamang sa mga lupon ng negosyo ng Atlanta ang nakatanggap ng paanyaya. Ang saklaw ay hindi malinaw na tinukoy, at walang labis na pagpaplano para sa mga may mabuti o masamang relasyon. Para bang hindi ito ang kanyang sariling seremonya sa pakikipag-ugnay. Kahit na, mayroong isang walang katapusang stream ng mga taong nais gumawa ng mga koneksyon sa pamilyang Ferguson. Sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang makakuha ng isang invitation na lumahok. Kung mas malapit ito sa araw, mas kinakabahan ang pagdalaw ng lahat. Kahit na narinig ni Nicole ang maraming alingaw-ngaw. Ang ilang mga tao ay sinubukan pa ring makakuha ng isang paanyaya sa seremonya ng pakikipag-ugnay ni Eric sa pamamagitan niya. Magalang na tinanggihan ni Nicole ang kanilang kahilingan at sinabi na hindi rin siya nakatanggap ng isang paanyaya. Sa puntong iyon, tiningnan ng lahat si Nicole na may sakit ng puso at panghihinayang, nakakaramdam ng galit para sa kanya. Kahit na siya ang kanyang dating asawa, hindi niya dapat baliwalain ang dignidad sa ibabaw. Para bang siya ang inabandona. Mabilis na nagbago ang puso ng mga lalaki. Si Eric ay talagang makitid ang pag-iisip. Ngumiti lang si Nicole at wala namang sinabi. Hindi siya interesado na sumali sa pagmamadali. Kung ikukumpara kay Eric, hindi siya pumayag na nakatali sa kasal at naghintay na makita ang kanyang susunod na paglipat. Gayunpaman, sa araw ng pakikipag-ugnayan, napunta si Yvette kasama si Lance na nasa sabik. Tumingin si Yvette sa mataas na espiritu habang kinagigiliwan niya ang apoy habang pinapanood ang pagmamadali. Si Lance ay mukhang labis na galit. Hindi siya dapat nasa bilog ng negosyo. Dapat siya ay nasa entertainment circle sa halip. Sa pinakamarangyang komersyal na hotel sa Atlanta. Maraming tao ang tumayo sa pintuan, na nagpapalitan ng mga kasiyahan sa bawat isa. Bago sila makalabas ng kotse, sinabi ni Lance kay Yvette na huwag gumala-gala. Sinagot ni Yvette ang perfunctorily. Kinuha lamang ni Lance ang kanyang kamay at magkasama,
hindi binigyan siya ng pagkakataon na umalis sa kanyang tagiliran. Kahit na naramdaman niya na ang pakikipag-ugnay ngayon ay hindi pangkaraniwan. Ang mga bodyguard at waiter sa pintuan ay malamang na hindi inayos ng hotel. Ang mga profesional na koponan ng seguridad lamang ang may malamig na aura. Ang isang mapanganib na aura ay lihim na lumalakas sa likod ng mga maliwanag na ilaw.